Gusto mo bang mabuhay ng tahimik at simple, walang gulo, walang kaaway at walang kagalit? Ngunit paano kung isang araw na magising kang ikaw ang inatasang mga laga sa isang mahalagang hiyas para pangalagaan ang ibang tao laban sa dilim? Ngunit ang kapalit ng lahat ng ito ay ang sarili mong katahimikan at ang hinahangad mong kapayapaan. Papayag ka pa rin ba? Paano mo titimbangin ng mabigat na pasanin? Kakayanin mo bang harapin? Pinagpalang araw, kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Meron akong ihahatid na kwento na hindi lang basta kaaaliwan o pampalipas ng oras, ngunit isang kwento na sana ay kapulutan ng aral. Hindi lamang aral para sa pamilya, sa pagkakaibigan o sa pagiging matapang, kundi isang aral tungkol sa paggalang sa mga hindi nakikita at pakikipaglaban sa kasamaan na dulot na kadiliman. Nangyari ang aking ibabahaging kwento taong 1978 sa liblib na bahagi ng Capiz. Tawagin na lamang po ninyo akong Rodrigo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sakit ng likod ko. Anak ng tinapa naman, oh. Rodrigo, ilutin mo nga muna itong balakang ko. Sus, pambihira. Kabata-bata mo pa masakit na likod mo. Ay nako, huwag ka na magreklamo. Sige na tol, masakit talaga eh. Ang hirap maging mahirap tol. Pumili ka. Mahirap ka pero gwapo o mayaman ka pero gamunggo lang yung ulo mo. O yung ganyang sumasakit lang ang balakang mo. Grabe siya oh, bunggo talaga. Wala namang ibang pagpipilian. Okay, mukha ka lang aso. Lintik. Doon ako sa mahirap pero pogi, nagumunggo yung ulo. Nagtawanan na lamang kaming dalawa, kabanong. Matalik kong kaibigan si Bong at siya lang din ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Bata pa lang kami ay hindi na kami mapaghiwalay. Madalas nga sabihin sa amin noon na baka kami pa ang magkatuluyan dahil palagi kami magkasama na amin na lang tinatawanan. Magkapit-bahay lang kami ni Bong at magkaibigan pa ang aming pamilya. Kaya parang halos magkapatid na lang din ang aming turingan. Pagsasaka ang pangunahing trabaho naming, kabanong. Ngunit hindi namin yon ikinakahiya. Dahil para sa akin, marangal ang maging isang magsasaka. At dahil sa amin, may kinakain at inihahain sa lamesa nila ang bawat pamilya. Mayaman man o mahirap, at masaya kami sa bagay na yon, kabanong. Tol, may nagugustuhan ka na bang babae dito sa atin? Ay nako, wala pa nga eh. Ano bang gusto mo sa babae? Baka kasi pihikan ka. Hindi naman. Simple lang naman ang babaeng gusto ko eh. Yung may pagmamahal sa kalikasan. Baka naman engkanto yan. Gago, hindi. Nasa ganun kaming tagpo, kabanong, na may mga sasakyang pumarada sa tapat ng aming bahay. Halos puno na ito ng alikabok, gawa ng maalikabok at lubak-lubak na daan. Nagkatinginan kami ni Bong nang makita ang bumaba. Maging ang aming mga kapitbahay ay nagbulong-bulungan na mapagsino nila ang bumaba mula sa sasakyan. Upo, narito na si Don Edmundo. At ang anak niyang akala mo, nabuntis ng baboy ramo ang nanay niya. Huy, tumahimik ka nga, baka mamaya marinig ka. Totoo naman eh. Tingnan mo si Baby Wild Boar oh. English yun ah. Nako, tumigil ka na nga, baka marinig ka. Bahala nang hindi tayo mayaman basta yung mukha natin pangingkanto. Etong si Castor, akala mo lamang lupa na naapakan ng kapre eh. Nagtatawanan kami ni Bong, kabanong, nang lumapit sa amin si Castor at Vincula, anak ng pinakamayamang tao sa lugar namin noon. Masama ang titig niyang nakatingin sa amin. Kami naman ay bahagyang nagulat nang makita siya.
Ako ba pinagtatawanan nyo? Ha? Po? Hindi naman po namin kayo pinagtatawanan eh. May rason po ba? Kanina ko ba kayo napapansin dalawa na panay bulungan na tawanan eh? Ha? Ito po yung pinagtatawanan namin. Itong comics. Basahin nyo. Sa halip na kunin na iwinaksin niya ang kamay ni Bong at masamang tumingin sa amin bago umalis. Kami naman ay nagsisikuhan habang nagtatawanan pero sa comics kami nakatingin. Pumakawak siya, akala mo ang gwapo eh. Para namang nilamukos na papel yung muka. Manahimik ka na nga. Nang makalis na ang mga advincula, ay nakita naming napabuntong hininga si Ama. Nagkatinginan pa kami dahil mukhang mabigat ang kanyang problema. Naisip ko noon kung ano kaya ang sinabi sa kanya ni Don Edmundo at ganun na lang kalalim ang buntong hininga niya. Parang masama kutob ko, Rodrigo. Bakit kailangan personal na magpunta dito si Don Edmundo? Ilang taon na siyang hindi nagpapakita tapos ngayon kasama pa si Castor. At sa bigat ng buntong hininga ni Tatay Jose, mukhang malala o baka hinihika lang. Loko. Para ipamukha na siya pa rin ang may hawak ng lupang ito. Inutusan ko si Lita na tanungin sa kanyang asawa na abogado kung legal ba talaga yung hawak ni Don Edmundo na papel eh. Nang makalapit na sa amin si Tatay ay agad ko siyang tinanong kung ano ang pakay ng mga advincula. Nais na nila tayong umalis dito at ipapamana na niya ito sa kanyang anak na si Castor. Pero Tay, di ba dapat itanong muna natin sa abogado kung legal ba yung papel ng mga advincula sa lupang ito? Sinong abogado naman ang tutulong sa mahirap na tulad natin, Rodrigo? Ang asawa po ni Lita, Tay. Si Enrique. Nakalimutan mo, Rodrigo, na tuta ng advincula yan. Magsasayang lang tayo ng oras. Pero Tay, hindi ba natin ipaglalaban ang lupang ito? Ilang taon na tayong nanahan dito ha. Ngayon lang naman nagpakita ulit yung Don Edmundo na yan. Bakit ngayon bumabalik na siya? Matagal na tayong nandito, Rodrigo. Dito na ako isinilang. Dito na lumaki yung mga anak ko. Ang mga advincula, matagal na rin silang mayaman. Matagal na rin silang malupit. Pero hindi nila tayo pwedeng palisin ng ganito lang, tayo si. Wala kaming ibang mapupuntahan. Ang ani natin ngayong taon. Kaya nga siya pumunta rito para dyan eh. Sinabi na ba niya sa inyo kung kailan dapat tayo umalis? Ay, oo. Pagkatapos ng anihan. Sabi ni Don Edmundo, ito na ang huling anihan natin dito. Ipapamudmud daw niya ang lupa sa anak niyang si Castor. Saan daw sila magpapatayo ng pabrika ng mga karne? Nagulat naman kami ni Bong sa narinig namin, Kabanong. Alam namin na ang pabrika ay nakakasira sa ating kalikasan. Paanong naisip ni Don Edmundo ang ganoong bagay? Isa pa, ngayon lang ako nakarinig na may pabrika ng karne. Pabrika? Ibibigay niya ang lupang sakaan para gawing pabrika ng Castor na yan? Anak ng... Hindi tayo mapapalis! Oo, kalma ka, Bong. Yan mismo ang gusto nila ang maging padalos-dalos tayo. Hindi tayo padadala sa galit natin, Tay. Narinig mo ba yung sinabi niya kung may kabayaran man lang? Wala. Walang kabayaran. Ni isang kusing. Sabi ni Don Edmundo, sapat na ron na pinahiram niya sa atin ng lupa sa loob ng maraming taon. Walang utang na loob. Ay, grabe naman Kung ganun, hindi tayo aalis. Hindi natin hahayaang gawing patay na bato at semento ang lupang ito. Manda siya. Maghahanap tayo ng paraan. At kung kailangan, mag-aalab ang baryong ito bago kami umalis. Anong gagawin natin, Rodrigo? Magsisimula tayo sa mga papel. At kung hindi sapat ang batas, tatawagin natin ang mga tao. Handa ka ba, Tay? Napatingin sa akin si Ama. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng munting apoy na nagnanais na may paglaban ang lupang naging parte na ng aming buhay. Kailangan kong makahanap ng abogado na hindi tuta ng mga advincula. Sa edad kong ito, wala na akong ibang ipaglalaban kundi ang lupang ito. Handa ko, anak. Ipaglaban natin. Matapos ang aming pag-uusap, ay naisipan naming lumapit sa asawa ni Lita na abogado para tulungan kami sa aming problema. Ngunit tama nga si Tatay, na tila nabili na ng mga advincula ang titulo ng asawa ni Lita na si Attorney Enrique Morales. Mukhang nabili na nga ng pamilyang Baboy Ramo ang abogadong yun .
Sinalulat ng asawa ni Lita. Duwag at mukhang pera. Sa lahat ng abogado, itong si Enrique ang pinakaduwag eh. Baka iniingatan lang niya ang buhay ng mag-anak niya. Lalo na't may mga anak sila at pinagbabantaan sila. Basta, hindi magbabago ang pagtingin ko sa kanila, mga duwag sila. Kung ako lang mayaman, nako, bibiling ko lahat ng lupain dito. Nagtawanan na lang kami, Kabanong, nang may nabangga kaming bata na sa wari namin ay mga nasa edad 10 o 12 anyos. Busgusin siya at tila nanginginig na sa gutom. Namumutla na kasi siya at pawis na pawis. Bata, ayos ka lang? Pasensya ka na, nabangga ka namin. Pahingi po ng pagkain. Nahihilo na po ako sa gutom. Naku po, kaya mo bang maglakad? Ako na lang ang kukuha ng pagkain, Bong. Mukhang hindi na niya kaya maglakad. Bantayan mo na lang siya rito. O sige. Dali-dali akong umalis, Kabanong, para kumuha ng pagkain. Mainam na lang at bukas ang tindahan ni Aling Sonia. Agad akong bumili ng tubig at kakanin dahil mga kakanin lang naman ang tinitinda niya. Pagbalik ko, nakita ko si Bong at ang bata sa lilim ng punong ipil-ipil. Ang punong ito, Kabanong, ay madalas puntahan ng mga alitaptap na pinaniniwalaan sa panahon namin na mga lambana sa mundo ng mga di natin kauri. Pasensya na, natagalan ako ha. Si Aling Sonia na lang kasi ang bukas na nagtitinda ng kakanin dito sa malapit eh. Agad kong inabot sa bata ang pagkain at halos kainin na niya pati ang dahon ng saging. Gutom na gutom marahil siya. Maging ang paglagok niya ng tubig ay dinig na dinig mo. Halatang uhaw na uhaw. Nang matapos siyang kumain ay naupo siya na parabang pagod na pagod. Huminga pa siya ng malalim saka napangiti sa amin. Maraming salamat po. Napakadalisay ng mga puso nyo. Ako si Rodrigo at siya si Bong. Kahit sino naman, kapag nakita ka, tutulungan ka. Ang pangalan ko'y Aman. Pero hindi lahat ng tao katulad nyo na mabait at matulungin. Marami na ako nakasalubong, pero kayo lang ang tumugon. Nagkatingin na naman kami ni Bong. Muli lang kaming napatingin sa bata na magsalita itong muli habang nakatingin sa amin. Ang lalaki ng kalyo ninyo, Kuya Bong. Saka ang itim na mga braso nyo, Kuya Rodrigo. Napangiti naman kami ni Bong. Tiningnan pa niya ang kamay niya. Eto, etong patunay na hindi kami nagpapahinga. Ganyan talaga kapag sa bukid ka nagtatrabaho, Aman. Ano po ba talaga ang trabaho ninyo? Sabi nyo, naghahanap kayo ng butil. Para saan po yun? Nagtaka naman kami sa sinabi niyang naghahanap kami ng butil, Kabanong. Samantalang wala naman kaming binabanggit sa kanya. Hindi ko na lang ito pinansin at takangiting humarap sa kanya. Pagsasaka, Aman. Yan ang hanap buhay namin. Kami magsasaka. Ang butil na tinutukoy mo, yan ang palay. Nagtatanim kami. Nag-aani. Doon kami kumukuha ng pagkain at pambayad sa pangangailangan. Hindi madali, Aman. Simula sa umaga, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na kami. Umaraw umulan, kailangang tiyagain ang lupa para lang magbigay ng ani. Ang lupa, parang nanay yan. Kung hindi mo mamahalin, hindi ka pa kakainin. Parang mas mahirap pa yata sa pagbibenta ng pandesal sa kanto. Mas mahirap talaga. Ang pagbibenta, mabilis lang ang kita. Pero sa pagsasaka, nakko, maghihintay ka ng ilang buwan. At minsan, isang bagyo lang, wala na. Ubus na ang lahat ng pagod mo. Kaya kami ngayon, may pinagdaraanan pa sa... Tapos ngayon, may pinagdaraanan pa kami sa may-ari ng lupa. Pero yun ang buhay namin. Kapag nakita mo ang buong palayan na kulay ginto na, ang sarap sa pakiramdam. Yun ang biyaya. Kayo, mabubuti po kayong tao. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Tinulungan niyo ako nung halos lalamunin na ako ng gutom. Nagkatinginan kami ni Bong, Kabanong. Kung magsalita kasi si Aman ay tila hindi angkop sa kanyang edad. Parang marami na siyang alam sa buhay. Ngumiti na lang ako at napatingin sa kanya. Natural lang yon, Aman. Hindi ka namin kayang makitang nagdurusa eh. Tayong lahat dito sa baryo, dapat nagtutulungan. Sabi ng yumaong lolo ko, Kuya Rodrigo, ang lupa ay nagbibigay ng ani sa mga nagtatanim.
Pero ang Diyos, nagbibigay ng biyaya sa mga mabubuting tao. Biyaya? Sana nga, Aman. Sana ibalik niya sa amin ang kabutihan namin. Kasi kung ang pagsubok sa lupang ito ang biyaya, napakabigat naman. Hindi po yun. Hindi lang sa lupa o pagkain ng biyaya. Sabi ni Lola, ang biyaya, yun po ang lakas na ibibigay niya sa inyo para ipaglaban ng tama. Yun ang tibay ng loob niyong dalawa na tumulong sa akin. Kaya niyo yan, kasi ang puso niyo malawak at tapat. Natahimik kami ni Bong Kabanong. Napaisip kami sa sinabi ng bata. Napakaliit ni Aman, pero napakalalim na mga salita. Napatingin ako kay Aman Kabanong na puno ng paghanga. Tama ka, Aman. Hindi nga lang ito tungkol sa ani. Ipaglalaban namin ang lupa na ito hindi lang para sa palay, kundi para sa karapatan namin. At gagamitin namin ang lakas na ibinigay sa amin. Salamat, Aman ha. Parang bigla akong ginanahan ulit eh. O sige na, kailangan na namin umuwi at magpahinga. Bukas, may laban na naman kami. Napangiti si Aman sa amin, Kabanong, at sinabing siya ay uuwi na rin. Nang tanungin namin siya kung taga saan siya, ang kanyang sagot ay malayo pa. Naku, baka gabihin ka. Delikado para sa iyo maglakad mag-isa. Bukas ka na umalis. Sa baryo ka na lang namin muna tumuloy. Nang sa ganun makapagpahinga ka. Baka nagluto na si Nanay Lorna ng lugaw. Alam mo, Aman, ang nanay ni Rodrigo, ang pinakamasarap magluto ng lugaw. Ngunit ako hindi mahilig sa maalat o may asin. Ha? Ano ka? Engkanto? Ayaw mo sa asin? Natahimik kaming tatlo bahagya, ngunit napangiti si Aman. Bawal kasi sa akin dahil masyadong mataas ang asin sa katawan ko. Sinabi ng manggagamot na iwasan ko muna ang alat. Edi kakanin na lang ang kainin mo. Masarap din gumawa si nanay nun. Tama si Bong Aman. Tara na, bukas ka na umuwi. Nang makarating kami ng bahay ay agad naman naming ipinakilala si Aman sa aking mga magulang. Natuwa naman sila sa pagiging magalang ng bata. Kahit si tatay ay aliw na aliw sa kanya. Para kasi itong matanda ko makipag-usap. Nang matapos kami kumain ay nagpasalamat siya. Nagkwentuhan pa kami sa labas tungkol sa pagpapalis sa amin sa baryong ito. Ano ba ang inyong mga kahilingan? Nagtingin na naman kami. Hindi kasi normal sa amin noon na nakikisali ang mga kabataan sa usapan ng mga matatanda. Huwag na lamang muna ninyong isiping ako ay bata. Ngayon, sabihin po ninyo, ano po ba ang inyong mga kahilingan? Kung meron kayong pagkakataon na humiling ng anuman sa mundo ngayon, anong hihilingin nyo? Anak, bakit mo naman naitatanong yan? Parang hindi ka bata kung magsalita ah. Oo nga, Aman. Para ka matandang pilosopo na nagpapayo. Ano bang ibig mong sabihin? Ngumiti si Aman ng bahagya, ngunit seryoso pa rin ang kanyang mga mata. Nagtatanong lamang ako kung meron kayong kahilingan. Ano yun? Isang hiling na tutupad sa inyong problema sa lupang yan? Napatingin ako kay Tatay Kabanong at pagkatapos ay bumalik kay Aman. Tila na-realize ko na seryoso ang bata. Anuman ang pinagmulan ng tanong nito. Kung ganon, isang bagay lang ang hiling ko, Aman. Ang lupang ito na sinasaka namin. Sana mapunta sa amin ng mga magsasaka. Hindi ang mga advincula na gagawing pabrika ang lupain namin. Hindi kami aalis. Hiling ko, bigyan kami ng karapatan. Yan din ang hiling ko, anak Aman. Ang kapayapaan sa pagtatanim. Ang pagmamay-ari sa lupang ito. Dito kami nabubuhay. Ito ang aming dugo at pawis. Napatango naman si Aman Kabanong na parabang nag-iimbak ng mga kasagutan. Ako naman ay nagtataka kung talaga bang bata si Aman o baka nagpapanggap lang na bata. Narinig ko, ang inyong kahilingan ay katarungan at karapatan sa lupang ito. Tandaan niyo ang sinabi ko, kayo ay mabubuting tao. Kayo ay tapat, masipag at tandang tumulong sa mga nangangailangan. Yan ang inyong kayamanan na hindi kukunin ni Don Edmundo o ni Castor. Pero hindi sapat ang kabutihan lang, Aman. Kailangan namin ng ebidensya. Kailangan namin ng batas. Maghintay kayo. Manalig kayo sa kabutihan. Dahil sa pagiging mabuting tao nyo,
Isang araw, may darating na tulong sa baryo ninyo. Isang tao o grupo ng tao. Hindi ko man masabi kung kailan, pero siguraduhin niyong handa kayo. Darating siya upang tulungan kayo sa problema nyo laban sa mga adbingkula. Huwag kayong magsasawang gumawa ng tama. Lalo kami nagulat nila Ama Kabanong. Ang aking ina ay tahimik lang na nakikinig. Para sa akin, ang mga salita ni Aman ay tila isang propesiya. Sino, Aman? Sino ang tutulong sa amin? Sino ang ganong kayaman na kayang lumaban sa mga advingkula? Hindi ang yaman ang magpapanalo sa laban, kundi ang katotohanan. Ihandaan niyo ang inyong mga puso at isip. Patuloy kayong magtanim, hindi lamang ng palay, kundi pati ng pag-asa. Darating ang inyong saklolo. Tumingin si Aman sa labas ng bintana. Tila may nakikita siya, Kabanong. Pagkatapos, ngumiti siya sa amin ng pamilya ko at bumalik sa pagiging isang inosenteng bata. Pero ang tingin namin ni Ama sa kanya ay puno ng pag-asa at pagtataka. Kinabukasan, maaga pa lang ay wala na ang batang si Aman. Sa hula namin ay maaga siyang umalis. Habang nagkakape kami, ay napag-usapan namin ng batang si Aman at kung gaano ito na parang matanda kung magsalita. Magandang umaga, Tol. Kumusta na ang bisita natin dyan? Pagising namin tol, wala na eh. Napakaaga ngang umalis eh. Yung bang si Aman bata talaga. Abay, kung makapagsalita parang matanda na. Kita mo naman sa kanyang itsura, di ba? At ang ganda ng kanyang kutis kahit nagusgusin siya. Para rin siyang may kaya sa buhay kung magsalita eh. Sana pare, totoo mga sinabi niya, no? Sana nga, Bong. Sana nga totoo. Nasa ganun kaming tagpo, Kabanong, na may pumarada na sasakyan sa aming harapan. Halos mapaubo kami nang kumalat ang alikabok sa paligid. Napakunot ang mga noo namin nang mapagsino ang bumaba. Walang iba kundi si Castor at ang kanyang mga alalay. Hindi niya kasama ang matandang hukluban niyang ama. Nako, nayari na. Si Baboy Ramon na naman. Ang yaman-yaman, napakapangit, ano? Huy, magtigil ka nga't baka marinig ka. Natahimik lang siya nang lumapit sa amin si Castor. Dala ang kanyang kayabangan at taas noong tindig. Hoy, mga ampas luba! Ano? Nakapag-impake na ba kayo ng gamit? Malapit na kayo lumayas! Idadano namin to sa legal. Legal? At sino naman ang tutulong sa inyo na abogado? Isa pa, may pambayad ba kayo? Nagtitiwala kaming may tutulong sa amin. Hindi kami susuko. Nagpapatawa ka ba? Kilala mo ba kung sino ang binabangga mo? Hindi kami sumagot ni Bong Kabanong. Sa halip, nagtinginan na lang kami. Napatingin kaming muli kay Castor nang magsalita ito. Malas nyo lang at wala kayong mga pera. Mga hampas lupa! Mas malas ka. Mapera ka nga pero ang pangit mo naman. Ang totoo, sobrang sama ba ng loob ng nanay mo nung ipinagbubuntis ka? Ano sabi mo? Ginagalit mo ba ako? Oo, tama na. Hindi kami nakikipag-away. Hindi ka papagalit sa mukha mong yan? Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Hintayin na lang natin ang tutulong sa amin. Ako? Kabanong, sabay-sabay kaming napatingin sa babaeng nagsalita mula sa di kalayuan. Napakaganda nito, napakaputi, at kagalang-galang ang kanyang pananamit. Ang kagandahan niya ay hindi mo makikita sa lugar na to. Para siyang Diyosa na ibinaba sa lupa. Wala siyang ngiting lumapit sa amin. Nakatingin lang siya kay Castor. Ako si Attorney Marcal Llamera. Pinadala ko dito ni Aman de la Fuente para maging abogado ng mga tao sa lupaing ito. Nakatinginan kami ni Bong Kabanong sa aming narinig. Totoo nga ang sinabi ni Aman. Tila ba nabuhayan kami at nagkaroon ng pag-asa. Maging ang aking ama na kalalabas lang ay walang mapagsidla ng tuwa sa kanyang puso. Miss, hindi ibig sabihin na maganda kay may nalalaman ka na sa batas at legal na paraan. Huwag mo nang pasahin o bigyan ng pag-asa ang mga hampas lupa na to. Pag-usapan natin ng malaman mo at nang malaman mo rin ang karapatan ng mga mahihirap. Binigyan sila ni ama ng upuan at naglabas din si ama ng lamesa.
Nakaupo sa isang lumang silya si Castor, nakapamewang at may mapanuyang ngiti. Sa kabilang banda, nakatayo si Bong sa tabi ko at si Marka ay kalmadong nakaharap kay Castor. May hawak na ilang lukot na dokumento. O sige na, tapusin na natin tong komedyang palabas na to. Mang Jose, ang sabi ko sa iyo, walang maabot ang palipas oras nyo rito. Miss, ako ang may hawak ng titulo. Ang mga taong yan, mga hampas lupa. Wala silang karapatan. Hindi kami mga hampas lupa, Castor. Yan ang lupang pinagpawisan at pinagkautangan ng aming mga ninuno. Nariyan na kami bago ka pa isilang. Titulo mo? Titulo ng anong taon? Ayan, 1976. Formal at legal. At itong abogadong ito, tingnan mo nga. Para lang yung bagong pitas na bayabas eh. Anong alam mo sa batas babae? Ginoong Castor, ang batas ay hindi nagtatangi ng kasarian o yaman. At ang batas ay hindi lang nakasulat sa titulong nakatago sa kahon. Talaga? Sige nga. Guro, turuan mo ako. Nag-aaral ako sa Maynila eh. Saan ka ba nag-aaral? Sa ilalim ng puno? Ang aking pag-aaral, Ginoo, ay nasa kautusan. At itong ipapaliwanag ko sa iyo at sa lahat ng mga naririto. Ang tinutukoy mo ay ang Batas Pampanguluhan bilang 27 o Presidential Decree number 27 na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ngunit bago pa yan, meron tayong umiiral na legal na batayan na hindi mo maaaring baliwalain. Nagsimula nang mawala ang mga ngiti sa labi ni Castor Cabanong at dahil doon, nagkaroon kami ng pag-asa sa aming mga puso. Habang tila nagngingit-ngit na sa galit si Castor, ay kalmado naman si Marka. Anong pinagsasasabi mo? Presidential Hindi yan sakop ng lupain ito. Tungkol sa sinasabi mong hampas lupa, Ginoo, ang mga magsasaka ay matagal nang naninirahan at nag-aaruga sa lupang yan. Sa ilalim ng ating batas, may konsepto ng prospective acquisition of land o pagkamit sa pamamagitan ng pagtanda. Mang Jose, ilang taon na kayong naninirahan dito? Sa pagkakatanda ko 3 henerasyon na. Mahigit 50 taon na. Kapag ang isang tao o grupo ng tao ay matagal na, patuloy, mapayapa, at hayagang naninirahan at nagsasaka sa isang lupain, sa mahabang panahon, nakakaroon na sila ng karapatan kahit na wala silang formal na titulo. Ang katunayan ng kanilang paninirahan at pag-aaruga ay nagbibigay sa kanila ng nauna at mas matibay na karapatan sa pag-aari. Yan ang aming mga karapatan. Kami ang nagpapakain sa lupain yan. Hindi ikaw. Sa inis ni Castor Cabanong ay tuluyan na siyang napatayo. Yan ay mga lumang kwento. Ang titulo ko ang formal na katibayan sa mata ng korte. Ang pag-aaruga at pagtanda, hindi yan selyo na ibibigay ng rehistro ng lupa. Humanga kami kay Marka Cabanong sa kanyang tapang at talino. Hindi siya nagpatinag sa galit ni Castor. Siya ang kauna-unahang babaeng mambabatas na matapang na hinarap ang kinatatakutang angkan sa aming baryo. Ang titulo mo ay 1976. Ngunit ang matagal at walang tigil na paninirahan ng mga magsasaka, gaya nila Mang Jose, ay nag-ugat sa 1920s pa. Ang aming katibayan ay ang kanilang mga bahay, ang puno ng mangga na tinanim ng kanilang lolo, at ang mga lumang buwis na binayaran nila sa munisipyo bilang mga nakatira noong dekada 40. Sa ilalim ng batas, Ginoo, mas may bigat ang katibayan ng aktwal at matagal na paninirahan kaysa sa isang titulo na maaring questionable ang pinagmulan. Kung isasampa mo ito sa hukuman, ang magiging malaking tanong, paano ka nagkaroon ng titulo noong 1976 kung dekada na silang nag-aaruga dito ng mapayapa? Maaari pa nga itong maging kaso ng masamang paniniwala sa parte mo. Cabanong, si Castor ay tuluyan ng namutla. Ang pagmamalaki niya kanina ay napalitan ng inis at pagtataka. Hindi niya inasahan ng lalim ng kaalaman ni Marka. Hindi ako makapaniwala. Sino ka ba talaga? Hindi ka abogado. Hindi ko kailangan maging abogado, Ginoo, para maintindihan ang batas na nilikha para protektahan ng mga mahihirap na inilarawan mo bilang mga hampas lupa. Hindi ito tungkol sa pera o titulo, kundi
tungkol sa katarungan at karapatan ng taong nagbigay buhay sa lupa. Ang lupain ay dapat siya nagbubungkal. Napangiti ako, Kabanong, at inakbayan ng aking ama at si Bong. Natupad na ang aming kahilingan na magkaroon kami ng tulong. Akala namin magtatagal pa, ngunit agad ding sinagot ng Diyos sa pamamagitan ni Marka. Kaya mo pala kaming ipagtanggol, Marka. Salamat, ha. Hindi pa tayo tapos? Tingnan lang natin. Alam mo ang batas, Castor. Ngayon, alam mo na rin ang karapatan ng mga naninirahan. Ang paglaban namin ay magiging matibay. Lumapit si Castor kay Marka, Kabanong, sabay bumulong. Ngunit si Marka ay matapang lang na nakatayo at hindi nagpatinag. Hindi mo kilala ang mga Advincula. Kaya ka naming hanapin at lapain. Mali ka ng hinamon, miss. Kaya naming ubusin ang iyong lahi. Alam ko ang lahi mo, Advincula. At huwag mo akong pagbabantaan dahil hindi mo rin ako kilala. Darating ang panahon na magtatapos ang iyong angkan. Mauubos ang iyong lahi. Darating ang oras, darating ang taong tatalo sa inyo at uubos sa lahi mo. Maiwasan mo man ang batas ng tao, ngunit hindi mo maiwasan ang batas ng kalikasan. Nakaukit na sa iyong palad ang iyong tagna. At walang kahit sino sa inyo ang makakapigil sa itinakda. Naging tensyonado ang pagitan nilang Marka at Castor, Kabanong. Wala rin kaming maunawaan sa kanilang pinag-uusapan. Para bang may sarili silang mundo na sila lang ang nakakaalam. Dahil wala talaga kaming maintindihan sa kanilang pinag-uusapan. Nagbanggit si Castor ng mga salitang hindi maunawaan, na ang ibig sabihin ay kung mortal ba ang papatay sa kanya, ay nagpapatawa ba raw si Marka? Yun ang ibig sabihin ng salita niya noon na di ko maintindihan. Natawa naman si Marka at hinarap siya, Kabanong. Maging si Marka ay nagbanggit rin ng mga salitang hindi maintindihan. Hindi nakaimik si Castor sa sinabi ni Marka, Kabanong, na kung mortal ang papatay sa kanya, ay natatakot ba si Castor? Napangisi si Castor at sinabihan niya ang kanyang mga alalay na sila ay aalis na. Bumaling pa siya kay Marka at tinuro ito. Saka binantaan na siya ay babalik. Nang mawala na si Castor, ay saka lang kami nagsigawan lahat at nagyakapan sa sobrang tuwa. Miss Marka, salamat po sa pagtatanggol niyo sa amin, ha. Wala anuman, Rodrigo. Ibinabalik lang ng aming kamag-anak na si Aman ang inyong kabutihan. Sino? Si Aman? Kumusta nga pala ang batang yon, iha? Siya po ay nasa mabuting kalagayan. Mukhang nagalit natin si Castor. Lagi naman mukhang galit ang baboy Ramon na yun eh. Uy, magtigil ka nga. Mapanganib siya, Bong. Hindi siya basta si Castor lang. Ang gagawin niyo ay ihanda niyo ang inyong mga sarili. Natitiyak akong babalik siya para maghasik ng kasamaan. Ng ano? Ng kasamaan? Oo, Rodrigo. Ikaw ang napili na magtatanggol sa iyong mga kababayan laban kay Castor. Napatingin ako sa kamay ko ng hawakan ni Marka at tila may inilagay doon na bigla lamang nagdulot ng init at tila kuryente sa aking katawan. Napangiwi pa ako sa kirot na dulot nito. Ingatan mo silang lahat laban sa kapahamakan, Rodrigo. Malalaman mo rin sa takdang panahon. Babalik siya rito para sa kasamaan. Anong ibig mong sabihin, Marka? May ba tayo, Rod? Hindi ko gustong tingin ni Castor kanina eh. Ang mga matang yon, parang may gustong sipsipin mula sa'yo. Baboy mo nga kasi, tayo si. Ganun talaga kapag matindi ang galit. Pero, Marka, Ano pa ba ang kailangan naming malaman tungkol sa pamilyang yan? Bakit pakiramdam ko, mas malaki pa ang kanilang lihim kaysa sa pere? Napatingin sa aming tatlo si Marka, Kabanong. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang matinding bulong tulad ng isang babala. Kailangan niyong itatak sa inyong isip at puso. Ang mga Advincula ay hindi lamang mayaman. Sila ay hindi lamang maimpluwensya. Kung ganon, ano pa? Sila ay mga maharlikang angkan ng mga aswang. Agad na tumahimik ang buong silid. Kasalukuyan na kasi kaming nasa loob ng aming tahanan nang pag-usapan namin ang mga Advincula. Ako'y natigilan, Kabanong. Si Bong ay napatingin kay Marka ng may pagdududa at si Tatay ay dahan-dahang tumayo.
Ang kanyang kamay ay napunta sa balikat ko. Marka, at ba klaseng kwento yan? Aswang? Pananakot na yan eh. Hindi ako naniniwala sa ganyan. 1978 na, no? Teka muna, Bong. Marka, totoo ba? Matagal ko nang naririnig ang bulong tungkol sa pangalan nila. Ang kanilang di pangkaraniwang yaman. Na ang bilis nilang yumaman. Hindi to kwento, Bong. Ito ang katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit matindi ang kanilang impluensya. At yan ang dahilan kung bakit mas mapanganib sila kaysa sa inaakala nyo. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Advincula ay nagtatago sa likod ng kanilang pera at apelyido. Hindi sila ang karaniwang aswang na lumilipat tuwing gabi at kumakain ng laman loob. Sila ay mas sanay na sa kamunduhan at kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Sila ay nagbabago ng anyo, pero hindi nila kailangan ng laman ng tao para mabuhay. Ang kailangan nila ay kapangyarihan at pagkontrol. Ang kanilang dugo ay naghahanap ng impluensya at lakas mula sa lupa. Ang lupang ito, Rodrigo, ay hindi lamang mayaman sa palay. Ito ay merong matinding enerhiya. Isang espiritual na puwersa na ginagamit nila para mapanatili ang kanilang mahabang buhay at kapangyarihan. Kaya, desperado si Castor na makuha ito. Hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanilang angkan. Ang kanilang mga kasunduan. Ang kanilang pagkuha ng mga opisyales. Lahat ba yun bahagi ng ritual? Sa kanilang paningin, oo. Ang pera ay panakipbutas. Ang kanilang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kanilang kakayahang manakot at maging hindi maabot ng batas ng tao. Sino ang huhusga sa kanila kung ang bawat hukom at politiko ay natatakot na magsalita laban sa kanila? Kaya pala maraming kasawian sa mga taong nagtangkang kalabanin sila noong dekada 50. Hindi lang aksidente di ba tay? Si Lolong nagkwento sa akin yan noon eh. Ngayon, naintindihan mo na ang tunay na taya. Ang ating pakikipaglaban kay Castor ay hindi lang laban sa isang asindero. Ito ay pakikipaglaban sa isang angkan na nagtatago sa dilim. Kung magagalit si Castor, hindi lang niya gagamitin ang batas, gagamitin niya ang dugo niya. Kaya mag-ingat kayo sa mga hindi inaasahang sakit, sa mga anino sa hating gabi, at sa mga pangakong nakakatakot. Kung ganun, paano namin sila lalabanan, Marka? Ni wala kaming kapangyarihan. Hindi ba natin sila kayang idaan sa legal? Hindi. Lalabanan natin sila gamit ang dalawang bagay. Ang titulo ng lupa na protektado ng batas at ang pagkakaisa ng inyong komunidad na protektado ng pananampalataya. Ang pinakamalaking takot ng mga aswang ay ang pagkakaisa ng tao. Marka, sino ka ba talaga? At paano mo nalaman ang lihim na ito? Huwag na ninyo akong tanungin yan. Ang mahalaga, Mang Jose, alam ko ang kalaban. At ngayon, handa na tayo. At huwag kayo matakot. Isang mabuting tao ang makakatalo kay Castor. Sino? At kailan siya darating? Dumating na siya, Rodrigo. Napatingin ako kay Marka Cabanong dahil pakiramdam ko napakalalim ng kanyang mga titig sa akin na parabang may ibig siyang sabihin. Kung ganun, sino? Ikaw, Rodrigo, ang makakatalo kay Castor. Nagulat ako, Cabanong, sa aking narinig. Maging ang aking mga magulang ay nagulat din. Wala akong maunawaan at papanong ako ang makakatalo sa maharlikang aswang gayong wala naman akong kapangyarihan. Isa lamang akong simpleng magsasaka, Cabanong. Isang simpleng anak at tao na simpleng namumuhay sa baryong yon. Marka, iha, pakiusap. Ulitin mo nga sinabi mo. Maaring ang buong bayan ay matatakot sa nilalang na yan. Kapag kanilang nalaman ng tungkol sa tunay na pagkatao ng mga Advincula. At si Rodrigo, bakit siya? Isa lang siyang simpleng magsasaka Mang Jose, walang aksidente sa mundong ito. Sabi ng mga matatanda, isang dugo lang ang makakatalo sa kasamaan ng mga maharlikang aswang. At ang dugo na yon, matagal nang nakatadhana kay Rodrigo. Naguluhan ako, Cabanong, at walang pakundangang napatayo. Nagulat pa silang bahagya sa pagtunog ng silya ng matumba ito.
Tadhana? Marka, ano bang sinasabi mo? Si Castor, ang aswang na may matang apoy, siya ang pinakamalakas. Paano ko siya tatalunin? Wala akong kakayahan. Pre, baka naman nakakamali siya ng bahay. Baka si Lando sa kabilang baryo ang sadya niya. Kilala mo yun. Malakas na lalaki yun. Napatingin sa amin si Marka Kabanong na parabang narinig niya ang sinabi ni Bong. Bagya ko namang siniko ang kaibigan ko dahilan para magtakip siya ng bibig niya. Rodrigo, ang kapangyarihan mo ay hindi nakikita sa bisig mo, kundi sa puso mo. Ang tanging paraan para mapuksa si Castor, ang mahalikang aswang, ay ang paggamit ng krus na bato na inilibing ng iyong lolo sa paanan ng puno ng balete. Hindi mo kailangan maging malakas. Kailangan mong maging handa. At ang kapangyarihang nananalaytay sa katawan mo ngayon ay siya mo ring magagamit. Biglang napatayo si Ama Kabanong nang kanyang marinig ang sinabi ni Marka. Tila ba alam ni Ama ang tungkol sa batong krus na sinasabi ni Marka? Ang krus na bato? Imposible. Inakala kong isa lang yung kwento ng matatanda. Bakit ngayon mo lang sinabi, Marka? Dahil ngayon lang humingi ng biktima si Castor na may dugo ng pangil. At yun ang hudyat. Biktima? Dugo ng pangil? Ano ang... Ang unang kabilugan ng buwan, sila ay may papataying mandurugo. Ang mandurugo ay uri ng aswang na ang kanilang ginagamit sa pagsipsip ng dugo ay ang kanilang mga pangil. Sila ay uri ng mga aswang na may pagkakapareha sa mga vampira. Gagawin nila itong alay para sa kanilang pagsasanib puwersa na protektahan ng bawat angkan. Diyos ko, mahabaging langit. Rodrigo, ang tungkulin ay nakaatang sa iyong balikat. Ikaw ang tinig, ikaw ang kamay, ikaw ang haharap sa kanya. Ikaw ang makakatalo sa mahalikang aswang na si Castor. Nakatitig ako kay Marka Kabanong. Ang aking ekspresyon ay pinaghalong takot at may pag-alinlangang tanggapin ang aking kapalaran. Hindi ako handa, Kabanong. Hindi ako inihanda ng aking kapalaran. Sina Ama at Bong ay nanlalaki ang mga mata. Ang liwanag na nagmumula sa araw ay nagpatingkad sa kanilang pagkagulat. Matapos ang mahabang usapan ay nagpaalam na noon si Marka. Ngunit nag-iwan pa siya ng salitang pag-isipan kong mabuti bago pa mahuli ang lahat. Sana nakapagdesisyon na ako bago pa sumibol ang unang kabilugan ng buwan, sapagkat doon na magaganap ang pag-asik ng lagim ni Castor. Huwag daw akong mabahala sa adnya sa kanyang bilin, dahil maliban sa aking kapangyarihan at sa batong krus na nasa ilalim ng punong balete, ay sasamahan niya kami sa laban. Tol, anong balak mo? Kakasa ka ba? Hindi ko alam, Tol eh. Naguguluhan pa rin ako. Kasayin mo na. Isipin mo na lang na mangangaso ka. Total mukhang baboy ramong hindi naliligo si Castor eh. Baliw. Alam mo, naisip ko, Tol eh. Tinulungan tayo ni Marka, pero mukhang ang bigat naman ang kapalit. Anak, hindi ko alam kung anong klaseng tao si Marka. Ngunit hindi kapalit ang kanyang hiningi, kundi isang kasunduan na ililigtas mo ang iyong mga kabaryo. Tay, alam niyo ba yung tungkol sa batong krus? Ang lolo na binabanggit ni Marka ay hindi ang lolo mo na aking ama, kundi ang lolo ng ating henerasyon, si Lolo Magdaleno. Ayon sa aking ama, si Lolo Magdaleno ay isang magiting na antingero. Siya ang tumalo sa mga aswang noon. Tay, hindi ba't ang tagal na ninyo rito? Bakit hindi nyo nalaman na mga halimaw pala yung mga adbingkula? Alam kong may aswang, pero hindi ko lubos maisip na ang mga adbingkula yon. Ang unang nabantog na aswang dito ay natalo ng lolo ng mga lolo nyo ay ang mga Del Barrio. Sila ang unang may-ari ng lugar na ito na napapabalitang binili ng mga adbingkula, sapagkat naubos na ang lahi ng mga Del Barrio. Hindi kaya iisa lang ang adbingkula at mga Del Barrio, Tay? Hindi nakaimik si tatay sa sinabi ni Bong na parabang nag-iisip siya. Posible ang sinasabi mo, Bong, dahil maging ako ay nagulat sa bilis ng pagyaman ng mga adbingkula. At saan nila kukunin ng titulo kung patay na ang mga Del Barrio? Hindi ko alam. Nakakalito. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas natin ang mga taga-baryo.
Matapos namin mag-usap ni Ama, ay nagtungo kami ni Bong sa palayan para tingnan ng mga palay na aming aanihin. Habang naglalakad kami, ay wala kaming ibang pinag-usapan ni Bong kundi ang tungkol kay Aman at Marka at ang kanilang misteryosong pagkatao. Alam mo pre, kahit gaano ko pa subukang intindihin, hindi ko pa rin maintindihan eh. Ang alin, Bong? Ang bigat ng tungkuling ipinato ni Marka sa akin? O ang kalokohan ni Castor na ginawang laro ang buhay ng tao? Parehong pareho. Pero higit sa lahat, si Aman. Sino ba talaga siya? Anong klaseng bata siya? Si Marka, masyado siyang misteryosa. At si Aman, ang bawat salita niya kasing bigat ng bato. Pero puno ng hiwaga. Nung sinabi niya na darating ang tulong basta tibayan lang natin ang ating loob at magpatuloy sa pagiging mabuti, alam mo yon, agad niyang tinupad. At si Marka, ang ganda-ganda niya. Pero ang tingin niya, parang alam niya lahat eh. Maging ang kinabukasan. Natatakot ako, Rodrigo. Baka hindi tao mga yun eh. Baka sila yung unang espiya ng mga maharlikang aswang. Yan din ang iniisip ni Tatay Jose. Pero sa tingin ko, hindi eh. Kung masama sila, hindi siya magsasayang ng panahon para magpaliwanag ng tungkulin sa akin. Sa tingin ko, sila ay tagapangalaga. Tagapangalaga? Sigurado ka? Oo, pero ang kapangyarihan nila, Bong, galing sa isang lugar na hindi natin alam. Ang pagiging misteryoso nila ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Dahil kung normal lang sila, paano nila matutulungan ang isang simpleng magsasaka na tulad ko, na talunin si Castor? Sana tama ka, Rodrigo. Dahil kung hindi, ang bukid na to, ang buong bayan, pati tayo, wala nang pag-asa. Basta, manalig lang tayo sa Panginoon, Bong. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Kung totoong sila ay tagapangalaga, ay patunay lamang ito na nahahabag sa atin ng Diyos Ama. Tama ka. Ngayon, ang misyon natin ay ang makapagdesisyon ka na kung tatanggapin mo yung alok ni Marka bago magkabilugan ng buwan. Kung tanggap mo na, handa ako magkukay sa ilalim ng punong balete. Makuha lang yung batong krus na yan. Kinagabihan ay muli kaming nag-usap ni Bong, kasama si Tatay. Maliwanag ang buwan na dulot ng kalahating buwan. Noon kasi kabanong kahit kalahati lang ang buwan, ay nagtataglay pa rin ito ng kakaibang liwanag. Liwanag na matatanaw mo talaga kahit ang dulo ng kaparangan. Ang simoy ng hangin ay malamig at maliwanag ang mga bituin, kabanong. Ang gasera sa harap ng bahay ay nagbibigay ng mainit na liwanag. Nakaupo kami ni Tatay at Bong sa mga bangko sa labas. Tahimik kami na humihigop ng mainit na kape. Sa di kalayuan, maririnig ang tawanan at huni ng mga taga-baryo na nagtipon-tipon sa labas ng kani-kanilang bahay. Ang sarap pagmasdan ng simpleng buhay, hindi ba? Ang pagtawa ng mga bata, mga kwentuhan ng matatanda, parang walang problema ang mundo. Sana tayo sana totoo yan. Pero alam nating lahat, sa likod ng bawat tawa, may takot. Takot sa gabi. Takot sa paglitaw ni Castor. Alam ko, Bong. Kaya naman, Rodrigo, anak, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Tatay, sa simula, nagulat ako. Nagalit. Naisip ko, bakit ako? Bakit kailangang ako ang mamili? Pero, tingnan mo sila oh. Kapag wala ng pag-asa, kailangan may bumangon. Kung hindi ako, sino? Eh di si Tayos eh. Sama mo na rin si Tatay. Natampal naman ni Tatay si Bong. Paano naman kasi, seryoso ang usapan nang buburaot. Lihim na lang akong natatawa, kabanong. Lalo na nang makita ko ang mukha ni Tatay na gigil. Tampalasang bata to ah. Seryoso nang buburaot ka. Ba't kaya hindi na lang ikaw? Ito naman si Tayos oh. Di na mabiro. Masyado kasi kayong seryoso eh. Magtigil ka. Ang balusi gitar yan Seryoso kasi Ay, okay po. Sige, seryoso na. Tinampal pa siya ni Ama, kabanong. Ngunit kalaunan ay natawa na lang din si Ama sa pinag-aagawa ni Bong.
Lintik na bata ere. Umalis ka nga riyan. Tay, seryoso na kasi. Tawa ka ng tawa dyan eh. O sige, tahimik. Alam kong matapang ka anak. Pero ang misyong yan, ang pagharap kay Castor, ang maharlikang aswang. Hindi lang buhay mong nakataya, maging ang kaluluwa mo. Kung ang kapalit ng kaligtasan nila tatay ay ang pagsubok sa kaluluwa ko, tatanggapin ko. Naisip ko na ng mabuti ang sinabi ni Marka. Ang krus na bato, ang dugo, ang tadhana. Kailangan kong tanggapin ang tungkulin bago pa sumibol ang unang kabilugan ng buwan. Yun ang huling palugit na ibinigay niya. Rodrigo, buong bilog na buwan ang ibig sabihin niyan ha. Sa loob ng ilang araw, kailangan mo ng kumilos. Wala na tayong oras eh. Oo, alam ko. Kaya nga nagdesisyon na ako eh. Ang mga taong ito, Bong, sila ang buhay ko. Ang tawa nila, ang pawis nila sa bukid. Hindi ko hahayaing sirain ni Castor ang lahat ng yan. Ito ang misyon ko. At tatanggapin ko ito. Para sa bayan. Para sa inyo. Inilipag ni tatay ang kape niya. Daan-daang inabot at tinawakan ng balikat ko. Ramdam ko kabanong ang kanyang kaba. Ako man, kinakabahan. Ngunit kailangan kong tapangan at tibayan ang aking loob. Sige anak, kung yan ang tadhana mo, hindi kita pipigilan. Magdarasal ako. At kahit anong mangyari, tandaan mo, kami ni Bong, kasama mo kami. Sa puso at sa panalangin. Alam ko po yun, tay. Kung buo na yung pasya mo eh, kailangan na natin hukayin yung sa may punong balete na makuha natin yung krus na bato na inilibing ni Lolo ng mga henerasyon ninyo. Ngunit ang tanong, saan yung punong balete na yan? Nasa lasang, sa masukal na kagubatan sa dulo ng kaparangang ito. Napapabalita na ang gubat na yan ay pinamamahayan ng hindi natin kauri. Bukas na bukas pupuntahan natin ang gubat. Kaya mo pa? O bakit? Sino bang nagsabing maghukay ako? Ang sabi ko, sasamahan ko lang kayo. Nagtawanan na lang kaming tatlo at nagpasyang magpahinga. Kinabukasan kabanong ay maaga kaming umalis nila tatay. Kailangan daw kasi makapasok kami sa banal na gubat hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Kaya 3:00 na madaling araw ay binaybay namin ang pilapil patungo sa gubat sa dulo ng kaparangan. Sa daan palang kabanong, tila marami na ang hadlang. Merong nahuhulog kami sa pilapil. May madadapa at kung ano-ano pa. At ang pinakamalala, tila may parada ng mga baboy ramo dahil maraming naglalakad na baboy ramo papasok sa gubat. Agad naman kaming nagtago para di kami makita ng mga baboy ramo. Mapanganib kasi sila. Sus Mario Josep, kaaga naman pagpaparada nitong mga kauri ni Castor. Saan ba papunta ang mga ere? Huwag ka maingay kung ayaw mong dumugin ka ng mga yan. Ilang minuto na kaming naghintay kabanong hanggang sa tuluyan ang mawala ang baboy ramo. Nagpalipas pa kami ng 1 minuto para siguradong wala na mga ito. Marahil nararamdaman ng kagubatan na may ibang presensyang papasok. Tama ka anak. Bago tayo pumasok ay kailangan mo ninyong malaman ng mga alituntunin ng gubat. Ba't ngayon mo pa sinabi, tay? Ang haba na ng usapan natin kagabi. Ba't hindi mo kagad sinabi? Baka mamaya, 1 buong libro yan ha. Sayang ang oras. Sa nakalimutan ko Manahimik ka na nga. Nasa po na lamang ni Bong ang noon niya nang tinampal ni tatay. Huwag kayong papasok nang walang paalam. Tumingin si tatay sa paligid, tila humingi ng pahintulot sa gubat. Rodrigo, Bong, tandaan niyo mga salita ko. Ang gubat na ito, hindi ito ordinaryong kagubatan. Ito ang banal na gubat. Dito nagmumula ang kapangyarihan na makakatulong sa iyo laban kay Castor. Pero dito rin nakatira mga matatandang espiritu ng ating lahi. Ano pong dapat namin gawin, Tay Jose? Una, huwag kayo magsasalita ng masama o magmumura. Ang mga salita ninyo ay maririnig ng mga diwata at engkanto. Hindi natin sila kalaban, pero madali silang magalit. Kaya maging magalang sa lahat ng oras. Maging magalang. Sige po, naintindihan ko, tay. Pangalawa,
Huwag na huwag kayong hahawak, puputol o kukuha ng kahit anong bagay sa gubat. Kahit isang dahon lang nang walang paalam. Kung kukuha ka ng krus na bato, Rodrigo, kailangan mo sabihin kung bakit at tumingi ng tawad sa paggambala sa kapayapaan ng gubat. Mag-iwan ka ng kahit na anong maliit na handog bilang kapalit. Paano po kung kailangan naming umihi? Napatingin kami kay Bong na seryosong nagsasalita habang si tatay madilim ang mukha na nakatingin kay Bong. Huwag na huwag kang iihi o dudura kahit saan nang walang pagsabi. Humingi ka ng paumanhin at paintulot sa mga nuno sa punso bago mo gawin ang ganyan. Hindi ka rin dapat tumuro sa mga puno o bato. Napatingin ako sa gubat na tila nang hihingi ng tulong. Gusto ko maramdaman ng kagubatan na ako ay sincero sa aking pakay. Tatay, ang mahalaga, paano ko malalaman kung tamang direksyon ko sa kinaroroonan ng krus na bato? Lumapit sa akin si tatay at tinuwakan ang aking muka. Makikita ko sa kanyang mata ang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa aking kakayahan. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Sa loob, maging tahimik kayo at makinig sa gubat. Hindi ang mata mo ang gagamitin mo, kundi ang puso mo. Kung ikaw ang tunay na tinalaga ng tadhana, gagabayan ka ng sarili mong dugo. Hayaan mong ang katahimikan ang maging gabay mo. Humarap si tatay sa gubat, pumikit at nagbulong ng isang sinaunang dasal. O sige na, pumasok na tayo. Huwag tayo magmamadali, ngunit huwag din tayo magtagal. Mag-ingat, mga anak. At tandaan, respeto, yon ang susi ng gubat na ito. Sige po tay, salamat po. O tara na, pumasok na tayo. Bong, ambilin ko ha. Opo, tay. Pinakinggan ko lahat at tinandaan ko. Tahimik at mabigat ang pagakbang naming tatlo sa masukal na gubat. Nasa paanan na kami ng naglalakihang balete. Ang paligid kabanong ay kakaiba ang lamig at ang hangin ay parang nagdadala ng babala. Rodrigo, anak, hindi maganda pakiramdam ko. Parang nakatingin sa atin ang bawat dahon na tugat. Tama si Mang Jose, pare. Mula na makapasok tayo, hindi na tumunog ang mga kulisap eh. Parang may nagmamasid. Biglang humangin na malakas, ngunit ang mga puno ay hindi gumalaw. Nagmistulang mga multo ang mga dahon na gumuguhit sa lupa. Ang hangin ay tila isang malalim na paghinga ng galit. Napahinto ko kabanong at tumawag sa isa sa mga baleteng naroon. Ramdam ko, Ama. Ramdam ko ang pagtutol ng gubat. Nagagalit sila sa ating pagpasok. Ang malaking puno ng balete ay tila umugong kabanong. Parang may pumipigas sa aming dibdib. Ang liwanag ng araw na kanina ay pasilip na sana sa mundo ay tuluyang nabura. Dahil tila ba tinabunan ito ng makakapal na ulap. Napatras si Ama at tinawakan ako sa balikat. Lumabas na tayo, Rodrigo. Baka hindi pa huli ang lahat. Hindi, Ama. Ito na lang ang paraan. Tumingin ako sa balete, kabanong. Kitang-kita ko ang hugis ng isang batong krus na nakausli sa pagitan ng malaking ugat. Ngunit malalim at nasa ilalim ng puno. Umakma akong aabutin ito, ngunit muling humangin ng napakalakas at tila may boses na nagmumula sa balete. Ang kanyang saad na tila walang boses, ngunit nararamdaman ko ang isang matinding bigat. Aniya, walang makakahawak. Hindi tayo makahinga. Diyos ko po, tulong! Panginoon! Mag-aasawa pa ako! Ayaw ko pang mamatay! Wala pa akong karanasan! Tumayo ako ng tuwid, kabanong, at iniangat ang aking dalawang kamay. Tanda ng paggalang. Tiningnan ko ang buong gubat. Hindi ang balete lamang. Ang aking muka ay puno ng pagpapakumbaba at pangangailangan. O banal na espiritu ng kagubatan! Ako po si Rodrigo, anak ni Jose. Alam ko pong nagambala namin ang inyong kapayapaan. Alam ko pong ang presensya namin ay isang kalapastanganan. Patawarin po ninyo kami. Kabanong, nang sabihin ko yon, ay tila huminga ng malalim ang gubat. Hindi pa rin humuhupa ang bigat. Panay na ang sigaw ni Bong. Mainam at panay ang hingi niya ng tulong sa Panginoon. Ngunit humihingi ako ng pabor na 100
patungo sa Batong Cruz. Kailangan ko po ito. Ang buong baryo namin ay nasa bingit ng panganib. Ang mga bata, ang mga matatanda, maaari silang huliin at gawing biktima ng maharlikang aswang na pinamumunuan ni Don Edmundo at ng anak niyang si Castor. Ang hangin ay medyo humina, Kabanong. Tila ba nakikinig na ang gubat. Napatingin pa ako sa paligid at kay Ama, habang si Bong ay nakaluhod na't nananalangin. Muli kong hinarap ang balete at ang kagubatan para magpakumbaba. Walang sino man ang makakalaban sa kanila kundi ang Batong Cruz na ito, na matagal nang iniingatan ng inyong mga ugat. Hayaan po ninyo akong gamitin ito. Hindi para sa akin lamang, kundi para sa kaligtasan ng mga inosente. Gagamitin ko po ito para putulin ang kasamaan na kumakalat sa aming lupain. Tuluyan ng humupa ang hangin, Kabanong. Ang bigat na dinadala ng kagubatan ay dahan-dahang nawala. Ang mga kulisap ay muling nagsimulang humuni at ang liwanag ng pausbong na araw ay sumilip na sa pagitan ng mga dahon. Diretso sa Batong Cruz. Nanlaki sa tuwa ang aking mga mata, Kabanong. Napayakap ako kay tatay at tinapik ang balikat ni Bong. Yumuko kami, Kabanong, ng taimtim at puno ng pasasalamat sa kagubatan. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At muli, humihingi ako ng tawad sa aming pangangambala. Salamat po sa pagiging tagapag-ingat ng aming kaligtasan. Lumapit ako, Kabanong, sa Batong Cruz at walang pagtutol ang aking naramdaman. Dahan-dahan ko itong kinuha mula sa pagitan ng mga ugat. Ito ay mabigat at malamig, ngunit nagliliwanag. Napatingin sina tatay at Bong sa aking, Kabanong, at sa Batong Cruz na may pagkamangha at pag-asa. Nag-iwan ako ng bagay na alam kong mahalaga sa akin. Ito ang kwintas na iniwan sa akin ng dalagang nakilala ko noon, ngunit hindi ko na siya nakita kailanman. Kaswal, ngunit mabilis kaming lumabas mula sa masukal na gubat. Nasa kamay ko na ang Batong Cruz. Paglabas namin ay tumambad sa amin sina Aman at Marka na naghihintay sa gilid ng daan. Mga kaibigan, anong ginagawa nyo rito? Mas lalo kaming nagulat ni tatay nang makitang magkasama ang dalawa. Si Marka ay mukhang mas panatag kaysa sa dati, habang si Aman ay merong karangalan na hindi namin napansin nung una. Para bang isa siyang batang may dugong bughaw. Dahil maliban sa kanyang magarang damit, ay makikita mo rin sa kanyang tindig. Marka, Aman, paano nyo nalaman nandito kami? At bakit magkasama kayo? Rodrigo, hindi na mahalaga kung papaano. Ang mahalaga ay nagtagumpay kayo. Nakuha nyo ang Batong Cruz. Isang malaking karangalan, Rodrigo. Ang krus na yan ay magiging sandata mo laban sa kasamaan. Alam ko. Napatingin naman si Ama kay Aman, Kabanong. Mababaka sa kanyang muka ang hinala. May kakaiba sa inyo eh. Sino ba talaga kayo, bata? Napatingin naman si Aman, Kabanong, at yumuko bahagya. Yuko ng tulad ng isang prinsipe. Tulad ng pagkakakilala ko sa inyo noon, ako po si Aman. At pinagmamalaki ko pong ipahayag sa inyo na ako ang prinsipe ng mga nilalang na taga-ibang mundo. Ang mga tagapagbantay ng lihim ng inyong lupain. Natigilan kaming tatlo, Kabanong. Ngayon lang namin naintindihan ang kakaibang kapangyarihan at kaalaman na taglay ni Aman at ni Marka. At ang husay ni Marka sa pagsasalita. Prinsipe? Taga-ibang mundo? Kaya pala! Nabahala ko, Kabanong, na makita ang seryoso mukha ni Aman at ni Marka. Para bang may dala-dala silang masamang balita. Teka sandali, may problema ba? May masama ba kayong balita? Kalmadong nagtinginan sina Marka at Aman. Ngunit ang dating pagbati ay napalitan ng matinding kalungkutan. Malungkot silang humarap sa akin na akin namang ikinabahala. Hindi namin kayo naabutan, Rodrigo. Habang kayo nasa loob ng gubat, dumating ang aswang na si Castor at ang kanyang mga tauhan. Sinalanta nila ang inyong baryo, ginulo, at nag-iwan sila ng malaking babala. Ang aking asawa, ang aking anak na babae. Dinukot nila. Sila lang dalawa ang kanyang dinala. Nabitiwan ni tatay ang kanyang dalang tungkod na hiningi niya sa gubat at tuluyang napaupo.
napahawak ako ng maigpit sa batong krus na hawak ko. Si Bong ay napasuntok sa hangin. Ano? Saan sila dinala? May dala kaming mensahe. Si Castor mismo ang nagpadala. Kung hindi raw kayo aalis sa inyong lupa bago magbukan liwayway, at kung ipipilit nyo pa rin ang laban, papatayin niya ang ina at kapatid mo. Ang tahimik na umaga ay biglang naging malamig at ang pakiramdam namin kanina na puno ng pag-asa ay napalitan na matinding takot at galit. Hinarap ko ang batong krus na hawak ko. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang lupa namin at lalong hindi ako magpapatinag sa aswang na yan. Anak, kailangan natin mag-ingat. Ang buhay ng nanay at kapatid mo ang nakataya. Walang aswang na makakahawak sa kanila, Ama. Oras na para magamit ang krus na ito. Aman, Marka, saan ang kuta ni Castor? Napatingin ang batang prinsipe sa akin, Kabanong, at tumingin sa ibang direksyon. Tila ba may hinahanap siya? Hindi ko alam, ngunit wala na akong tiyagang maghintay. Aman, wala na tayong oras. Nasaan si Castor? Nasaan ang aking ina at kapatid? Ang kuta ni Castor, ang kuta ng mga mahalikang aswang, ay nasa pinakadulo ng baryo kung saan matatagpuan ninyo ang lumang simbahan na matagal nang inabandona. Alam mong nasa isang madilim at bawal na lugar yun. Ang simbahan na yon, walang pumupunta ron. Napapalibutan ng libingan at matatandang puno yun eh. Eksakto, ito'y isang lugar na puno ng itim na mahika at matinding depensa. Huwag niyong isipin na madaling pasukin ang teritoryo ng isang mahalikang aswang. Maraming aswang bantay at ang mga pader ay sinasangkapan ng kanilang kapangyarihan. Ano ang dapat namin gawin? Narito ang estratiya para sa inyong pagsulong. Kailangan nyo ng bilis at lihim na kilos. Ikaw, Rodrigo, ikaw ang tatapos ng laban. Ikaw ang may taglay ng batong krus. Ang tanging makakatalo sa kanilang lahi. Isama mo ang iyong tapat na kaibigan, si Bong, dahil kailangan mo ang kanyang lakas at paninindigan. At isama mo si Marka. Napatango naman si Marka at nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at bahagyang napayuko sa akin. Si Marka ang aking kanang kamay. Pamilyar siya sa pakikidigma laban sa mga ganitong nilalang at alam niya ang mga lihim na daanan at kahinaan ni Castor. Siya ang inyong magiging gabay at tagapagtanggol. Napatingin ako kay Marka at napatango. Ganon din siya sa akin. Hindi ko lubos maisip, Kabanong, na ang isang napakagandang dilag ay sanay sa pakikidigma. Maraming salamat, Marka. Anak, paano yan? 3 lang kayo. Masyadong malaki ang panganib. Hindi ko kayo kayang hayaan. Huwag po kayo mag-alala, Mang Jose. Hindi ko sila pababayaan. Hindi lang kayo ang nakakakita ng panganib sa mahalikang aswang. Ang lupay ninyo ay sakop ng aming teritoryo. At sabay nating babawin kay Castor. Ipapasama ko ang aking mga kawal. Meron kang kawal? Sila ay mga engkantado, mga mandirigma na kabilang sa aking lahi. Hindi sila makikita ng ordinaryong mata. Ngunit sila ang magiging katuwang nyo sa mga labanan na hindi nyo inaasahan. Sila ang mag-aalis ng mga bantay at maglilinis ng daan. Sa narinig ko buhat kay Aman, Kabanong, ay tila nabuhayan ako ng loob. Mabait talaga ang Diyos at nagpadala siya ng tulong sa pamamagitan nila Aman. Kung ganon, tayo ay may pag-asa. Habang kayo'y sumasalakay, ikaw, Mang Jose, may iwan ka sa inyong baryo ha. Bakit? Hindi ko kayang iwanan si Rodrigo. Kailangan ka manatili sa inyong baryo. Nang salantay nito ni Castor, marami siyang sinugatan at maraming nasira. Ako ay mananatili rin dito, Mang Jose, para tumulong. Tutuparin namin ang aming tungkulin. Gagamitin ko ang aking kaalaman upang ayusin ang mga nasira at gagamitin ko ang aming mga kapangyarihan upang gamutin ang mga sugat at bigyan sila ng pag-asa. Hindi tayo aalis sa inyong lupa kahit na anong banta pa ang gawin ni Castor. Tinapik ko ang balikat ni Ama, Kabanong. Nakukuha ko rin ang nais ni Aman. Nais niyang may mamuno sa aming baryo para alisin ang kanilang mga takot. Ama, sumama ka na kay Aman. Panatag ako kapag alam kong ligtas kayo at ang baryo ay inaalagaan.
Dadaling ko pa uwi si inay at ang kapatid ko. Napatango naman si Ama Kabanong na may luha sa kanya mga mata. Mag-iingat ka anak. Inaasahan ko kayo. Makakaasa kay Tay. Babalik kami ng ligtas. Tayo na Bong, Marka. Wala kaming sinayang na panahon Kabanong at agad kaming umalis. Kasama ang mga kawal ni Aman ay tinahak namin ang daan papunta sa kuta nila Castor. Tinakbo naming 3 ang daan palayo sa gubat. Mahigit 1 oras din ang ginawa naming paglalakbay Kabanong. Habang palapit kami sa kuta ni Castor, mas lalong bumigat ang hangin. Ang mga puno ay tila tuyo at ang sikat ng araw ay halos hindi makatagos sa kadiliman ng aura ng lugar. Sa di kalayuan, tanaw na namin na matandang simbahan na ang mga guho ay tila nakanganga. Tanghali pa lang ay parang gabi na sa kuta nila. Nababalutan sila ng mga itim na usok na ayon kay Marka, ito'y isang itim na mahika. Parang may mga pumipigas sa dibdib ko. Ang bigat sa pakiramdam. Hinawakan ko si Bong at maigpit kong hinawakan ng hawak kong batong krus. Ito ang epekto ng kanilang presensya. Puno ng kasamaan at itim na mahika ang lugar na ito. Handa na ba kayo? Napatungo naman si Marka at walang reaksyon ng mukha na nagpalinga-linga sa paligid. Wala akong nakikitang takot sa mata niya Kabanong. Tila ba sanay na siya sa ganitong senaryo. Manatili kayo sa likod ko. Ang mga engkantado ni Prinsipe Aman ay nauna na sa atin. Lilinisin nila ang daan. Ngunit hindi sila lalaban ng harapan. Kailangan natin makapasok sa loob. Pagtawid namin sa malaking bato na nagsisilbing palatandaan ng teritoryo ng aswang, ay tuluyan ng dumilim ang paligid. Ang hangin ay amoy kalawang at lumang libingan. Narito na tayo. Tama ka. At narito na rin sila. Magsiyanda tayo. Dahil handa na rin sila. Lumakad kami ng maingat sa gilid ng bakuran ng simbahan. Ilang hakbang pa lang yung nagagawa namin ay biglang tumigil si Nata. Nabangga pa si Bong sa likod niya dahilan na muntik nitong ikatumba. Babaeng tao ni Marka. Pero parang lalaki sa tigas sa katawan Natural. Ibatak sa labanan yan eh. Tigil ka na nga. Merong 4 na bantay sa harapan. Maganda kayo. Bago pa man akong pasagot, narinig namin ang mahihinang ungol at mga boses na nag-aagaw buhay. Biglang bumagsak sa lupa ang 4 na malalaking anino. Mga aswang bantay na may matatalim na kuko at tinipin. Sila ay hindi patay, ngunit nakahandusay na at tila paralisado. Ang mga engkantado ni Aman ay nagawa ang kanilang trabaho. Ito na lang at kasama natin ang mga kawal ni Aman. Ay, Prinsipe Aman. Mabilis sila makakabawi. Dumaan tayo sa likod. Habang tumatakbo kami sa may gilid ng pader, biglang may sumalubong sa amin mula sa itaas. Ang 3 aswang na may pakpakang bumaba, parang mga paniki, at tumarang sa aming daan. Mas malaki ang mga ito kaysa sa mga nakasalubong namin kanina. Narinig namin na sinabi ng pinakamalaki sa kanila na kami ay patayin. Ngunit bago pa sila makalapit Kabanong, ay hinugit ko na ang matalim na polo na inihanda ko at hawak ang batong krus sa isang kamay ko. Sige, lumaban kayo! Sumugod ng isang aswang sa akin. Ngunit bago pa man ito makalapit, dumaan si Marka sa pagitan namin. Mabilis na tila hangin. Gamit ang isang malaking kampilan na tila lumabas lang mula sa wala at ibinalibag niya ang aswang sa pader. Hindi kayo magtatagumpay! Ang 2 natitirang aswang Kabanong ay sumugod kay Dong. Si Bong ay sanay sa pisikal na trabaho, kaya walang kahirap-hirap niyang napalo ang aswang gamit ang kanyang kahoy na pamalo na may tatak ng agimat na binigay ni Aman. Wala akong kapangyarihan, pero malakas ang suntok ko. Sinuntok ni Bong ang isang aswang sa mukha Kabanong at napatumba niya ito. Ngunit ang pangalawa ay mabilis na gumanti at sinugatan si Bong sa braso gamit ang matatalim na kuko. Bong! Nang makita ko ang nangyari kay Bong Kabanong, ay inangat ko ang bating krus. Ang krus ay naglabas ng puting liwanag na tila nagmula sa araw. Ang liwanag ay tumama sa aswang na nakasubit kay Bong. Umungol ito at biglang natunaw.
naging itim na usok. Natakot ang isa pang aswang at sumidol ng ambatong krus. Dali-daling tumakas ang aswang. Ang aswang naman na sinugatan ni Martha ay gumapang palayo. Ang krus na yan ay ang pinakamalakas mong sandata, Rodrigo. Gamitin mo yan. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Napatango ko sa sinabi ni Martha. Nais niyang ipaliwatig na gamitin ko sa tama ang batang krus. Hayaan mo mga kawan at akong bala sa mahihilang aswang. Ang batong krus ay gamitin mo kay Castor. Napatango ko kabanong at ilalalayan makatayo si Bong. Hinawakan niya ang sugat ni Bong at nagulat kami nang mawala ito. Salamat, Marka. Halika na, kailangan natin makapasok. Napatango sila at tumakbo na kami patungo sa sirang pinto ng simbahan. Handa sa anumang ahaharapin sa loob. Nang nasa loob na kaming tatlo sa malaking espasyo ng simbahan, ay nagpalinga-linga kami kabanong. Ang loob ay lalong mas masama ang amoy kaysa sa labas. Konting liwanag lang ang nagmumula sa palubog na araw. Sinyalis na magtatakip si Will. Tumatagos ang liwanag sa mga sirasarang bintana. Wala bang tao rito? Mula sa likod ng mga sirang pilar at lumang altar, biglang lumabas ang isang kumpol ng aswang. 5, 6, 7. Mas marami sila kaysa sa mga nakita namin sa labas. Narinig namin ang sinabi ng aswang na kami raw ang mga tagang naglakas loob na pumasok sa kuta nila. Sumigaw pa siyang kunin daw kami. Makataka naman to. Alam mo naman, magandang lalaki. Iwain ko pa yung huso mo, makita mo. Umugog ang mga sigaw nila kabanong. Handa kami ng sumugod si Bong. Ngunit humakbong si Martha sa kanilang harapan. Tila isang pader. Handa na! Sa sandaling noon, bigla naming narinig ang may bilang kaluskos mula sa itaas sa mga kisame at ako. Kahit hindi namin sila nakikita, ramdam namin na ang mga instanto ni Prinsipe Aman ay nasa aming paligid na. Rodrigo, Bong, hindi kayo lalaban sa kanila. Nagulat kami kabanong sa sinabi ni Martha na hindi kami lalaban. Napatayon pa kami sa paligid sapagkat napakaraming ng mga aswang. Pero ang dami nila oh. Kami na ang bahala sa mga ito. Ang mga kawalang prinsipe at ako ay ipipirmi sila sa lugar. Ito ay labanan ng lingkanto at aswang. Itinumpas ni Martha ang kanyang kampilan sa direksyon ng aswang kabanong. Nanlaki pa ang mga mata namin ni Bong nang parang may mga hindi nakikitang puwersa na tumama sa harapan ng mga aswang. Napansamantalang nagpahinto sa mga ito. May mas mahalaga kayong misyon. Dapat din sa akin si Martha kabanong. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa isang seryosong desisyon. Ikaw, Rodrigo, hanapin mo si Castor at si Don Edmundo. Malamang ay nagtatago sila sa kripta o sa kampanaryo. Dalhin mo ang batong krus at tapusin ang gulo na ito. Huwag kang mag-alala sa amin. Dali na! Sige, susunod. Ikaw, Bong, ikaw ang maghahanap sa ina at kapatid ni Rodrigo. Hindi sila dadamay sa labanang ito. Malamang ay nakakulong sila sa isang ligtas na silid. Gumamit ka ng bilis at ilayo mo sila sa lugar na ito. Kapag nakita mo sila, dali mo sila sa labas ng simbahan at maghintay kayo sa gubat. Sige, gagawin ko, Marka. Ingat kayo, ha? Habang nagsasalita si Bong, sumugod na ang mga aswang. Ngunit bago pa man sila nakalapit, ay may mga malalaking anino na dumating na parang naglalaro. Narinig namin ang malalakas na hiyaw at ingol ng mga aswang na tila sinasakal. Nagsimula na ang higmaan nang hindi nakikita. Sige na! Huwag na kayong lumingon! Maghiwalay na tayo! Ha? Di pa nga nagiging tayo, maghihiwalay na kagad. Sige, biruin mo nang mahiway ang huso mo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ha? Wala. Sige na, alis na ako. Tara na! Walang pag-aalinlangan akong tumakbo patungo sa likod ng altar Sabano. Patungo sa kadiliman. Hawak ko ng nagpit ng patengkis. Samantalang si Bong naman ay tumakbo sa kaliwang bahagi. Patungo sa mga ipang silid upang hanapin ang aking ina't kapatid. Ang muling nakita namin ni Bong ay si Martha na nagpinsang tumatayo sa pita ng simbahan.
handa nang salubungin ang lahat ng aswang. Habang ang mga engkantado ni Aman ay patuloy niyang nakikipaglaban. Laban sa mga naghahasik ng kakiluan sa paligid at handa nang lumaban para talunin ng mga aswang. Tahimik ang pasilyo, Kabanaw. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin na tanging ang malakas na tibok ng puso ko ang maririnig at ang ingay ng labanan sa ibaba. Mga hiyaw, kaluskos at kalansing ng bakal ni Marta ang naririnig ko. Pinili ko ang kampanaryo dahil yun ang pinakamataas na lugar at madalas itong gamitin ng mga pinuno upang magmatsyat. Kaya naisip kong marahil ay narinig ko siya. Naglakad ako, hawak ang batong krus na nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang umakit ako sa makritid at sirang hagdan ng tore, narinig ko ang isang tawa. Malamig, malalim at puno ng kasamaan. Habang paakit ako, narinig ko ang boses ni Castor mula sa taas. Nag-i-echo sa buong tore. Mahusay! Mahusay, Rodrigo! Naglakas loob ka talagang umakyat, ha? Napalingon ako sa paligid, Kabanong, at masaligpitan ko ang pagkakahawak ko sa batong krus. Pinaigtingin ko pa ang aking pakiramdam dahil maaaring nasa likod ko lang siya. Castor, ipakita mo sarili mo! Bakit? Gusto mo ba ako makita bago ka mamatay? Ganyan ba katapang ang mga magsasaka? Inaasahan ko mas magaling pa sa isang hamak na hampas lupa ang haharap sa akin! Huminto ako sa isang baitang na may malaking butas sa sahig. Tumaas ang kaba, ngunit hindi ko ito mahalata. Hindi ako hampas lupa. Ako ang nagmamay-ari ng lupang inaangkin mo. At nandito ko para bawin ang aking ina at kapatid. Oh, ang iyong pamilya. Huwag ka mag-alala. Pagiging maganda silang pampulutan ng aking ama, si Don Edmundo. Pagkatapos ng aming piging. Sayang, hindi ka na makakaabot. At anong lupang pagmamay-ari mong sinasabi mo riyan? Angal! Pagmamay-ari yun ng aking pamilya! Nagulat ako, Kabanong, nang biglang may tumato mula sa itaas. Isang sirang piraso ng bato. Mainam na lamang at naiwasan ko ito. Hindi mo ito makukuha! Hindi mo makukuha ang lupa namin! Hindi ka magtatagumpay! Naglakad ako, patuloy na umakyat, at tumawid sa mga sirang baitang ng hagdanan at tumataas na ang mga yapak ko. Ang bawat takbang ko ay tila sumasalungat sa bigat ng presensya ng aswang sa tore. Tingnan mo nga naman, nagdadala ka pa ng agimat. Ang mumting bagay na yan, galing pa sa banal na gubat. Akala mo ba, isang bato lang ang tatapos sa aming angkan? Hindi lang ito bato, Castor. Ito ang batong krus. At ito ang huling bagay na makikita mo bago ka mamatay. Nang marinig niya, Kabanong, ang salitang batong krus, pansamantalang nawala ang tawa ni Castor. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng lalo pang nakakatakot na tawa. Mas masama, mas mayabang at mas malupit. Kung ganon, patunayan mo! Handa na akong maglaro. Halika, Rodrigo! Aking kalaban! Harapin mo ang iyong kamatayan! Narating po ang tuktok. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa malaking litas kung saan nakasabit ang mga lumang kampana. Sa gitna ng sahig, nakatayo si Castor. Matangkad, nakasuot ng luma at marangyang damit. Mayroong ngiti ng isang itong na demonyo sa kanyang mekla. Walang pakiisa, walang pag-aalangan. Dinala ko ang batong krus at sumilip patungo sa kanya. Nagpang-abot kami, Kabanong. Nagpagitan kami ng suntok. May pagkakataong natatamaan ko siya at may pagkakataong din natatamaan niya ako. Inaamin ko, Kabanong, masyadong malakas si Castor. Lang siya ay anak ng isang maharlikang aswang. Hindi mo ako matatalo, hampas lupa! Kasalukuyan na ako nakatayo sa kabilang huli ng singit, habang si Castor ay nasa kabilang huli. Naglalabas na sa kaibang aura ng kasamaan. Ang batong krus ay umiilaw sa kamay ko dahilan parang nanisi si Castor. Kung ganyan kabilis mo ako mahahanap, Rodrigo, ibig sabihin pinatalasik mo na ang mga bantay ko. Ha! Ang mga aswang na yon, puro pamaya! Walang kwenta!
Bagya kong napangiti at dahan-dahang lumapit. Itinutok ang batong krus sa kanya. Napatras pa siya bahagya mula sa kanyang pinatatayuan. Hindi sila pabaya. Hindi lang ikaw ang may hukbo, Castor. Nagbagong ekspresyon ni Castor. Tumingin siya sa ibaba ng toril, sa direksyon ng ilay ng labanan, at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na hindi niya inaasahan. Anong sinasabi mo? Ang mga sigaw at ungol na naririnig mo sa ibaba ay galing sa mga kawal mo na pinupuksa ng mga engkantado ni Prinsipe Aman. May mga kakampi ang aming lupa, Castor. Hindi na kayong hari rito. Nagalit si Castor Tabanong at lumabas ng matatalim niyang pangil at humaba ang kuko. Mga taga-ibang mundo, ang mga walang kwentang engkanto na yan, kahit magkaisa pa sila, hindi sila makakapantay sa kapangyarihan ng isang maharlikang aswang. Magbabayad ka sa pagtungis mo sa aking kuta! Iyong puta, hindi ba't dati itong tahanan ng Diyos na binaboy mo? Mabilis na sumugod si Castor. Nagmiskula siyang malaking anino kabanong na may mga talon na hindi normal. Hinampas niya ako gamit ang kanyang matatalim niya kuko. Naiwasan ko ang kanyang atake, ngunit nasugatan ako sa braso. Ah! Bumuelo si Castor para sa pangalawang atake. Ngunit sa pagkakataong yun, iniharap ko sa kanya kabanong ang batong krus. Nang tumama ang liwanag ng krus sa mukha ni Castor, napaurong ito at umungol sa sakit. Napahawak ko siya sa kanyang mukha habang nagsisisigaw. Ah! Ang sakit! Ano to? Ito ang linis at lakas ng aming lupa. Ang batong krus, ang sumpa ninyo! Sumigaw ako at hinangit ang krus. Hindi lang para magbigay liwanag, kundi para maging bato na paninito. Kinargit ko ang dibdib ni Castor. Mabilis itong gumanti. Umilabas ang mala espada niya po at hinawid patungo sa aking liig. Wala kang karapatan! Mamamatay kayo rito! Tila naging mabilis ako kapanong. Sa halip na umidal, isinalo ko ang braso ni Castor gamit ang aking gulo. At kasabay nito, sinalo ko ang braso ni Castor gamit ang aking gulo. At kasabay nito, binaon ko ang dulo ng patong krus sa kanang balikat ni Castor. Ah! Isang napakalakas na sigaw ng sakit ang umalingaw sa Torre Tabanong. Ang balikat ni Castor ay biglang nagpusok at ang batong krus ay tila sinunog ng kanyang laman. Ito na ang huling laban mo, Castor! Biglang umatras si Castor. Galit at takot ang naghalo sa mukha niya. Alam niyang ang krus na yun ay totoo at lubhang mapanganib. Hindi pa tapos ito, Rodrigo! Hindi niyo makukuha ang lupa! Mananatili kami sa lupaing inaangkin mo. At pangako ko sa iyo, tatapusin ko ang buhay mo at ng ama mo! Sa puntong ng Tabanong ay nagawa ni Castor na tumalon patungo sa malaking butas ng dingding ng kampanaryo. Tila isang panik sila na lumipad sa kadiliman. Habang umaalulong sa sakit, naiwan ako na nakahingahan ng malalim. Hawak ko ang batong krus. Nasugatan sa braso, ngunit tagumpay sa unang yugto ng laban. Nagawa kong palisin ng anak ng maharlikang aswang. Naataka siya! Biglang may nagpakita sa likod ko. Si Marta. Hindi siya naglakad, kundi tila bigla na lang siyang sumulpot mula sa kadiliman. Walang ingay. Rodrigo? Kapit siyang lumapit at ako ay inalalayan. Mahusay siyang kumilos at walang tanong tinignan niya ang sugat sa braso ko. Sugatan ka. Ang lakas ng loob mo na harapin siyang mag-isa. Hindi ko siya nagawang tapusin. Tumakas siya eh. Huwag ka mag-alala. Ang mahalaga ay ang labis mong pagkasugat sa kanya. Ang tama ng batong krus sa isang mahalik ng aswang ay nagtiwan ng lamat na hindi madaling mag-ilong. Pero babalik siya. Oo, babalik siya. At sa susunod, kasama na niya ang kanyang ama, si Don Edmundo, at ang ibang lahi na kakampi nila. Kailangan natin maganda. Ngunit sa ngayon, kailangan mong pagaling. Narating namin ang pangunahing bahagi ng simbahan. Ang ingay ng labanan ay humupa na. Ang mga engkantado ni Aman ay nagawa pa nilang trabaho. Ang lupa ay may ilang nakahampusay na aswang, ngunit karamihan ay tumakas. Si Bong, nasan si Bong? At ang aking ina, at ang kapatid ko?
Hindi pa man kami nakakarating sa gitna ng simbahan ay biglang nakarin kami ng boses kabanong. Walang iba kundi si Bong. Rodrigo! Marka! Lumabas si Bong mula sa gilid ng altar. Pagod at pawisan, ngunit buo ang loob. Kasama niya si nanay at ang kapatid ko. Pareho silang maputla sa takot kabanong, ngunit ligtas. Tay! Binitiwan ko si Marta at tumakbo kahit iika-ika ako patungo sa aking pamilya. Niyakap ko sila ng higpit. Nagpasalamat naman si nanay sa Diyos at ligtas kami. Nagpasalamat din siya kay Bong. Sinabi rin ng aking kapatid na siya ay takot na takot. Huwag na kayo matakot. Sa ngayon ligtas na tayo. Tagumpay tayo, pre! Nakita ko silang dalawa na nakakulong sa isang silid sa ilalim ng sakristiya. Halos hindi na makahinga eh. Maraming salamat, Bong. Kaibigan, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi pa tapos. Kailangan nating umalis at pagandaan ang ikalawang yugto ng ating pakikipaglaban kay Castor. Tara na, at nang mabawi mo kagad ang iyong lakas, Rodrigo. Oo, tama. Tayo na. Pinakay ko ang aking ina at kapatid. Inalalayan din ako ni Bong. Tiningnan namin si Marta na nanatiling nagbabantay. Halika na, Marta. Umuwi na kayo. Hintayin niyo ako sa bayan. Sabihin niyo sa aking kamahalan na sisiguraduhin ko lang na wala ng aswang. Sisiguraduhin ko lang na wala ng aswang ang makakasunod sa inyo. Nag-iwan si Marta ng huling tingin sa akin at tumalikod. Pumasok siya muli sa dilim upang hintayin ang dilim bahagi ng kanyang mga kawan at upang tsakin ang aming ligtas na pag-uwi. Samantala, nagmadali kami ni Bong kasama ang aking ina at kapatid na umalis sa simbahan patungo sa liwanag ng bukang liwayway at sa aming baryo. Bumalik kami sa baryo kabanong na bigong matalo si Castor. Ngunit alam ko na matatalo pa rin siya. Nang makita kami ni Ama, ay agad niya kaming sinalubong at niyakap. Nasa ganun kaming tagpo nang lumapit sa amin si Aman. Nasaan si Marta? Bakit hindi niyo siya kasama? Siya ay Narito na ako, kamahalan. Nahuli ako. Siniguro ko lang na walang makakasunod. Anak, napatay mo pa si Castor? tumakas siya, Ama. Tumakas? Diyos ko! Nang marinig ng mga taga-paryo ang aking sinabi, ay siniklaban sila ng takot. Nagkaroon sila ng mga agam-agam na baka sila ay mamatay. Sinaway naman sila ni Ama dahilan para manahimik sila. Kayo mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Ama, alam ko anumang oras ay babalik si Castor. Kailangan nating mailikas sa ligtas na lugar ang ating mga taga-baryo. Sa banal na gubat, maaari natin silang ilikas doon. Akong bahala. Ngayon pa lang ay lilikas na natin sila bago pa tayo maunahan ng mga aswang. Hindi na kami nagaksaya ng panahon kabanong. Agad namin inilikas sa mga taga-baryo kasama si Ama. Pinasama ko na si Aman sa kanila kabanan. Ayaw pa sana niya, ngunit sinabi ko sa kanya na bilang pinakamatagal sa baryo nito, kailangan siya ng mga tao para palakasin ang kanilang loob. Anak, mag-iingat ka ha. Huwag ka mag-alala, Ama. Matatalo natin ang mga aswang. Hindi tayo papayag na makakuha niya ang lupang halos pagkalaya ng ating mga ninuno na kanilang bigo, pawis at maging buhay. Napatango ang aking ama kabanong at sila'y umalis na. Naiwan kami ni Bong at Marta at agad namin inihanda ang aming mga sarili dahil alam kong anumang oras ay darating si Castor. Hindi man ngayong sikat ng araw, ngunit mamaya pagsapit ng takot siling. Pinagabihan, tahimik ang buong baryo. Nag-list lang sa post daw nito kabanong dahil sa sobrang tahimik. Ang lampara lang namin sa aming bahay ang nag-iisang bukas. At ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa napakatahimik na kapaligiran. Namamayagpag ang hangin amihan sa kalipaan at mararamdaman mo ang napakalamig at banayad nitong sinod. Makikita mo pa ang pagsayaw ng mga palay na may ginuto ang butil niya. Maging ang mga kahoy ay payapang sumasabay sa hangin. Kumusta na sugat mo? Napatingin ako kay Bong kabanong. Kasalukuyan akong nasa pilapil habang pinagmamasdan ang malawak na kapaligiran. Tingnan mo yung mga palay natin. 10 na lang ato na silang aanog lang. Papakinabahan ba natin yan kung ating sirain ito ni Castor?
Di ko hayaang mangyari yan, Bon. Ipaglalaban kong lupain ng aking mga hininga. Tama ka, tol. Aurat talaga yung baboy Ramon na yun eh. Pangit na nga, pangit pa ugali. Bagay, hindi na natin pagtatakan yun. Aswang siya eh. Pero, kung totoo lang, sa lahat ng mahalika, itong si Castor ang parang mukhang tuhol na naapakan eh. Grabe ka naman kay Castor. Nagulat nga ako, tol eh. Nagpapalitan niyo pala yun. Akala ko, yun na talaga ang mukha niya kapag aswang siya eh. Mas nakakatakot ang kanyang aswang niya, tol. Nasa ganun kaming tagpo nang makita namin si Marta sa kabilang bahagi. Nakatayo siya na parabang nagmamasid. Narinig ko pang sinabi ni Bong na napakagandang dilatgaw ni Marta na sinabayan pa niya ng iling. Tol, alam mo si Marta oh. Dati, ang ganda talaga niya, di ba? Oo nga, Bong eh. Parang anghel na bumaba mula sa langit. Hindi lang sa kanta pre ah. Pati na rin sa tindig at sa kanyang ngiti. Talaga namang nakakabiganin. Kung umahanga ka sa kanya, Kung ako lang ang masusunod, tol, aakit ako ng ligaw sa kanya eh, bukas na bukas din. Ito magmandali, pre. Daan-daan lang. Ilalanin mo muna siya mabuti. Tama ka nga, pre. Pero, hindi ko talaga maiwasan mamangha sa kanya eh. Iba talaga tatay niya eh. Patuloy lang kami nakamasid kay Marta Cabano. Natila ba, hindi niya alintana ang dalawang pares ng matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay lalo pang nagpatungkad sa kanyang ganda, na parang isang obra maestra sa gitna ng bukurin. Napatawa na lang ako kay Bong Cabano. Hindi ko siya masusisi dahil napakaganda naman talaga ni Marta. Eh di kung liligawan mo si Marta eh, sa ibang mundo ka natitira. Nako, wag na tol. Baka mamaya, gawin lang nila akong alipin dun. Ganun dun, di ba? Ayon sa kwento noon ni Lolo, 7 taon daw na hindi ka makakadalaw dito sa pamilya mo. Pero kapag nakagawa ka ng labag sa kanilang alituntunin eh, paparusahan ka. At dadagdagan nila ng 7 taon pa na hindi mo makikita pamilya mo. Nako, wag na kaya. Alam mo tol, dito lubos maisip na totoo pala talaga sila, no? Noon sa kwento ko lang sila naririnig eh. Pero ngayon, hindi ko akalain na makakasama ko sila sa... Natigilin kami na makarinig kami ng pagsabog. Si Marta na nasa kabilang bahagi ng kaparangan ay nagulat din. Dali-dali kami tumakbo papunta sa baryo at nagulat kami sa aming nasaksihan. Si Castor at ang kanyang mga angkan ay sinira ang mga kabahayan. Mga paslupa! Pagsilabas kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin! Halos sabay pa kaming lahat na napatingin sa paligid nang bigla na lang may tumunog na tambuli kaming narinig. Marahil ay galing ito kay Marta. Nagkatinginan pa kami ni Bong at sinabi ko sa kanya na maghiwalay kami. Ingat ka ha! Ako nang bala sa kanya mga alagad! Dorin, mag-iingat ka, tol! Napatango si Bong at tumakbo na sa kabilang bahagi ng baryo. Naramdaman kong nasa paligid na ang mga engkantado kaya dahan-dahan na akong lumabas. Nakita ko naman si Marta sa kabilang bahagi na kampante lang na naglalakad. Pagpaslupa magsasaka! Tapusin na natin ang lamang ito! Bakit na matibay na lang ang labanan natin? Ubusan ng lahi! Napaliyad na lang si Castor nang sipain ko siya ng ubod ng lakas. Nagpagulong-gulong pa siyang parang bato sa lupa. Nakita kong galit na galit si Don Edmundo sa kanyang anyong aswang. Susukod na sana siya sa akin nang itutok ni Marta sa kanyang leeg ang mahabang kong kampilan. Ako ang harapin mo! Naglaban silang dalawa kabanong at makikita talaga kung gaano kabilis si Don Edmundo. Ngunit hindi niya kayang tapatan ang bilis ni Marta. Nakita kong nagalit si Castor nang makita na halos binulubog na ni Marta ang kanyang ama. Susugod sana siya kay Marta ngunit sa tulong ng kapangyarihan ng Batong Cruz ay mabilis akong nakalapit sa kanya. Tayo maglalaban! Ako ang harapin mo! Sinipa ko siya ng ubod ng lakas, dahilan para magpagulong din siya sa lupa. Parang bakal na tumutunog ang kanyang katawan kabanong. Masasabi mo talagang napakalakas ng aswang. Nagpalitan kami ng atake at depensa. May pagkakataong pinilapon ako at matatamaan ang kanyang kuko ng halos kasing haba na ng pinyal.
Alam mo ba, hampas lupa matatalo mo ko? Bakit? Sino ka ba? Sino ka para ihambing sa isang mahalikang tulad ko? Wala yan sa katayuan ng buhay, Castor. Kahit na ano mangyari, ay hindi ko susuko ang lupay nito. Hindi ka makakapagtayo ng pabrika sa lugar na ito. Kung yun ay mabubuhay ka pa. Tama na, maraming satsat. Muli akong sumugod sa kanya. Nagpang-abot kami at muling nagpalitan ng atake. Napakabilis ng kanyang mga kamao kabanong na parang hangin lang kung dumaan sa akin. Mabilis naman akong dumepensa kahit may pagkakataong nahihirapan akong siyanggain ang bawat atake niya. Kabanong, nung gabing yun, ang hangin ay mabigat. Puno ng amoy ng lupa at lumang dugo. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw habang nakatayo kami sa gitna ng labanan. Halos pagod at tingal na ang bawat panig. Hampas lupa magsasaka! Sumuko ka na! Saka na ako susuko kapag patay ka na. Hindi ako susuko, tandaan mo yan! Nakikita sa mukha ko kabanong ang pagpupursige. Kahit nabatid kong mas makapangyarihan si Castor kaysa sa akin. May pitong hawak ang aking sandata. Ang maalamat na batong krus na nababalutan ng sinaunang enerhiya at naglilingas sa mahilang kulay asul. Castor, tapusin na natin to. Ngayon na ang gabi na wawakasan ng inyong paghahari ng lagim. Ngumiti ng mapang-umay si Castor. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang kanyang anyo ay matigas. Balot sa isang balabal ng misturang anino. Rodrigo, ang apo ni Elias, ang inyong angkan ay paulit-ulit na nagbabalik. Ngunit walang sino man ang kasing hila mo. Ang batong krus ay hindi magliligtas sa iyo sa kapangyarihan ng dugo ko. Muli siyang sumugod at pinaulanan ng mga suntok niyang parang hangin sa bilis. Tinatagan ko naman ang aking depensa at mabilis ko ring iniiwasan ng kanyang mga atake. Nangunit pa ang noo ko nang marinig ko ang sinabi niyang apo ako ni Elias. Wala kasi akong natatandaan kabanong na may lolo kong Elias. O baka siya ang aming sinaunang ninuno. Habang naglalaban kaming dalawa, ay nakikita ko si Marta na mabilis na kumikilos. Gamit ang mahabang kampilan ay parang isa siyang ipo-ipo na pumapasok sa hani ng mga kalaban. Bawat saksak niya ay sinasabayan ng anting-anting na bumabalot sa kanyang mga armas. Nagiging sanhi upang maging abo ang mga aswang na kanyang pinatamaan. Samantala, si Bong na may dala naman ng punyal at holy water ay pinapaulanan niya ang mga aswang. Sumasabog ang bawat talsik ng holy water na kanyang ibinabato. Nag-iiwan ng naglilingas na bakas sa balat ng mga aswang. Gamit ang kanyang natutunang orasyon, pinipigilan niya ang mga mas malalaking aswang na makalapit sa akin. Ako naman, hinarap si Castor. Sa pag-atake ko, tumampas ang batong krus at nagdulot ng isang malakas at nakakasilaw na liwanag. Palayan, bata! Bumawi si Pastor kabanong. Ang kanyang kuko'y bumaba at naging matataling na parang kampilan. Bawat sipa at sintok ni Pastor ay puno ng kapangyarihan ng isang dambuhala. Nahirapan ako kabanong. Ang bawat salat ko sa batong krus ay nagpapanginig sa aking mga butok. Ramdam ko ang napakalaking lakas ng Pastor. Ito ang pinagsamang kapangyarihan ng daang-daang taong karanasan at putok. Sa isang iglap, nasambot ni Castor ang braso ko at ibinato ko sa isang puno. Muko ka na, Rodrigo. Ang iyong angkan ay hindi mananalo laban sa aking dugo. Mamamatay ka at mamamahala ako sa mundong ito. Tumayo ko kabanong. Hindi dugo, ngunit nag-aapoy ang aking determinasyon. Tumingin ako sa batong krus na nahulog malapit sa akin. Naalala ko ang kwento ng aking lolo na ang krus ay hindi lamang sandata kundi simbolo ng kanilang pananampalataya. Hindi ako magpapatalo. Hawak ko ang batong krus. Sa isang mabilis na pagbinta, dinampot ko ang krus. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya inatake. Sa halip, itinaas ko ang batong krus sa itaas ng aking ulo at bumulong ng isang orasyon. Ang krus ay biglang naglabas ng isang nakakasilaw na puting liwanag. Hindi lang ito liwanag. Ito ay daloy ng purong enerhiya na sumusunog sa dilim. Ano yan? Itong liwanag na magwawakas sa inyo! Sinunggaban ko ang lakas ng krus at tumakbo patungo kay Castor. Sa halip na paluin,
Idiniin po ang dulo ng naglilinas na batong krus sa dibdib sana ni Castor. Ngunit sinangga ni Don Edmundo. Napasigaw ang matanda habang si Castor ay nandalaki ang mga mata. Sumigaw si Castor ng isang halimaw na sigaw nang makita niyang nagtiusap ang kanyang ama ng batong krus. Ama! Hindi! Hindi, Ama! Sa unang pagkakataon Kabanong ay makikita kay Castor ang isang damdaming hindi pagmamataas, kundi ang pagdadalamhati. Ang kanyang mga mata ay basa at may isang patak ng luha na kulay dugo ang dimausos sa kanyang pisngi. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa takot, kundi sa matinding hinanakit. Ama! Ikaw na aming hari! Ikaw na haligin ang aming dugo! Sa harap niya Kabanong ay nakatayo ako. Pinagmamasdan ng eksena ngunit wala akong awang nakamasid. Hawak ang braso kong may sugat at nanatiling tahimik. Hawak ko pa rin ang aking batong Diyos. Humito sa pag-iyak si Pastor at biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang mukha ay nagdigil at ang kanyang luha ay naging simbolo ng galit. Ngunit hindi ako natatakot Kabanang. Bagkus ay mas pinaghandaan ko siya. Nagbigkas siya ng isang nakakatakot na orasyon. Matapos ang orasyon niyang ang ibig sabihin Kabanong ay bigyan mo siya ng walang hanggang kapahingahan. Ngunit sa dilim, ang kanyang tubo ay manawagan ng partiganti. Kasamaan sa kasamaan, kamatayan sa kamatayan. Tumingin si Castor, direkta sa mga mata ko. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng dibingan. Rodrigo! Tinitiyak ko sa iyo ngayon ang kanyang kamatayan ng iyong huling sandali ng kapayapaan. Pinatay mo ang hari ko. Pinatay mo ang aking ama. Hindi kita mapapatawad. Sisiguraduhin kong ang lahat ng pagdurusa na nararamdaman namin ay darating sa inyong angkan. 10 ulit! Hindi ako kumilos Kabanong. Nanatili akong matatag sa aking pinapatayuan. Castor, ang inyong hinanakit ay bunga lamang ng inyong sariling kasamaan. Naging sakim kayo sa kayamanan at nagpahirap sa mga mahihirap na mamamayan. Gusto na ang kasamaan ninyo. Ang isang punong kahoy na nagbigay ng lason sa lahat ay hindi dapat magtaka kung ang mga dahon nito ay mamatay sa wakas. Hindi akong pumatay sa iyong ama, Castor. Ang kadiliman na niyakap nyo ang pumatay sa kanya. Ang kasakiman ninyo sa buhay ng iba ang nagdulot ng huling hininga niya. Hindi! Ikaw at ang iyong batong krus ang pumatay sa aking ama. Kaya nararapat lang na mamatay rin kayo. Ang inyong angkan ay parang isang linta. Umakapit sa buhay ng iba upang mabuhay. Ang inyong dugo ng hari ay isa lamang sumpa na nagtakip sa pagiging walang kaluluwa ninyo. Hindi mo ako mapapatawad? Hindi ko kailangan ng iyong tawad. Ang hustisya ang naghukom sa inyo at sa lahat ng kasamaan mo. Ang batong krus na ito ay hindi magpapahinga hanggat may natitirang anino ng inyong lagim sa mundong ito. Gusto na! Tapusin na natin ang labang ito. Sisiguraduhin ko sa inyo na ngayong gabi, saksi ang lupang ito at ang buwan sa paglipol ko sa angkan ninyo. Baka sa angkan mo! Nakita ko Kabanong ang galit ng pagbibenti sa mga mata ni Castor. Sa mga kuko ni Castor ay umaagos ang itim na enerhiya na parang laso na handang kumalat. Sa isang iglap, sabay kaming sumugod at nagpalitan ng atake sa isa't isa. Papatay ka, Rodrigo, para sa aking ama! Ang iyong panagoy ay tapos na, Castor. Ngayon, tanggapin mo ang hustisya. Ang mga kunang makadikang aswang ay lumanga sa bating krus Kabanong. Ang tulog ay parang pagputok ng tulog. Isang tunog na gawa sa bato at luto. Ang buong paligid ay nagliwanag at ang bating krus ay naglabas ng puting liwanag. Nagdudulot ng init at sikit sa balat ni Castor. Ang mga kuko ni Castor ay naglabas ng iting na enerhiya. Sinalo ang lakas ng krus. Nagpilit si Castor Kabanong na ihiin ang kanyang kuko sa krus. Habang ako naman ay nagpapakatatag. Umaasa sa sinapilang proteksyon ng aking sandata. Nagbato ng kuryente at anime ang aming paglalaban. Walang sino man ang makakatalo sa akin! Wala rin kahit na sino ang makakapatay sa kapangyarihan ng Diyos! Sa hindi kalayuan, habang nakikipaglaban silang Marta at Iyong ay panayong ninumila sa amin ni Castor. Wala silang magawa kundi ang manood.
Ginawa nila ang lahat upang pigilan ng mga natitirang aswang, ngunit ang labanan sa gitna ay hindi na nila maaaring pakialaman. Makikita sa mga mata ni Marta ang matinding pag-aalala. Ganon din ang kaibigang Prinsipo. Rodrigo, huwag kang bibitaw. Ikaw ang huling pag-asa ng inyong angkan. Lakasan mo ang loob mo, kaibigan. Ang Batong Krus ay hindi nagkakamali. Panahimik kayo! Makapatay gutom! Ayos lang. Basta hindi kasing pangit mo. Patayin mo ng matapobreng baboy ramo na yan. Sa gitna ng paglalaban kabanong, ay nagawa ni Pastor na ikalat ang kanyang iking na kapangyarihan sa paligid ng krus na nagtutulot na matinding kirot sa akin. Nakangisi sa Pastor habang tumultiko ang kanyang labi. Bumigay ka na! Hindi mo kayang salagin ang kapangyarihan ng dugo ko! Masyado ka mahina! Napapikit ako. Nararamdaman ko ang sakit. Ngunit naalala ko ang mga salita niya tungkol sa hustisya. Sa isang biglang pagdalaw, binitiwan ko ang krus kabanong. Gamit ang aking isang kamay ay sinuntok ko si Pastor sa mukha. Isang simpleng suntok na may purong galit. Ang suntok na iyon ay hindi nagdulot ng piskal na pinsala, ngunit ito ay nakagambala kay Pastor. Sa pagkakataong iyon, kabanong, ay ibinuhos ko ang lahat ng aking natitirang lakas sa batong krus at idinaling ito pababa. Ang puting liwanag ay biglang naging parang sugat sa hangin. Mas matingkad kaysa sa buwan. Napaurong si Pastor. Nasunod ang kanyang mga kuko at nagtiwan ng malalim na sugat sa dipa. Walang hiya ka! Hindi pa tapos ang... Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang banta, itinas ko ang batong krus at pinalo ito sa lupa. Naglabas ito ng huling matinding liwanag. Sa wakas kabanong ay natumba si Pastor. Nasusunog at humihina. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagkikip isang tao. Ngunit nababalutan ng susinig at pitik. Walang nagawa si Pastor kundi ang magpusa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Tinungnan ko si Pastor. Hingal na hingal. Ngunit ang batong krus ay nanatiling nagbibinga sa aking kamay. Ang simbolo ng pagkapanalo ng liwanag dapat sa katiliman. Nakasalampak si Pastor sa tingin lipa. Ang kanyang maharlikang anyo ang nawala. Ang balat niya ay may mga sugat na gawa sa liwanag. At ang kanyang itim na kasuotan ay punit-punit. Ang kadiliman na bumapalot sa kanya ay unti-unti nang nagladakip. Sa kanyang harapan, nakatayo ako. Ang aking hininga ay mabigat ngunit katatag. Hawak ko pa rin ang kumikinang na batong krus. Mabilis na lumapit silang Marta at Paul kay Pastor. Hawak ang kanilang mga armas na handang gamitin kung sakaling magtangkang lumaban si Pastor. Si Marta ang unang umikot sa kaliwang bahagi ni Pastor. Ang kanyang balisong ay nakatutok sa bibig ng aswang. Nakikita niya ang pagkikirap na nababakas sa mukha ni Pastor. Si Bong naman ay inipit sa kanyang bahagi. Hawak ng isang sisigla na pwede ng unang water at operasyon. At handang ibuhos ito. Si Pastor ay hindi na makakilos. Mababaka sa kanyang mukha ang makikilirot at pagkikirap. Ang kanyang mga mata ay laging kulay puto. Ngunit ngayon, may bahid na nakalimutan na pagkatalo. Hindi! Hindi ito maaari! Ang aking tubo! Ang aming angkan! Tapos na, Pastor. Hindi na kayo makakapamintsala pa. Ang iyong kapangyarihan ay naglaho. Ang iyong ama at ang mga alagad ay wala na. Sumuko ka na! Lumapit ako sa kanya, kabano. Hindi ako nagbigay ng suntok o saksak. Tinilan ko lang si Pastor. Ang liwanag ng pating Diyos ay nag-iilaw sa mukha ni Pastor. Nagpapakita ng bawat kirot at magsisisi. Kung marahil ay purong galit pa rin. Ang inyong paghahari ay tapos na. Ang batong krus ay magiging selyo ng inyong kadiliman. Masyado mong minalit ang kapangyarihan ng Diyos, Castor. Ngayon, ang paghahari-harian niyong mga advincula sa bayang ito ay matatapos na. Rodrigo, kahit matalo mo ko, ang kasamaan ay hindi mamamatay. Darating ang panahon, magkakaroon ng ibang mga tulad ko at ang inyong angkan ay laging magbabayad. Kung ganon, maghahanda kami. Ngunit sa ngayon, Itinaas ko ang batong krus. Ang liwanag nito ay nagbigay na matinding kaslap.
at biglang nagbago ang higis ang liwanag. Mula sa sandata, ito ay naging tanikala na gawa sa ilaw. Inutusan ko ang tanikalang liwanag na pinilipot kay Castor. At sa huling pagkakataon ay sumigaw siya. Hindi! Hindi ako magpapahuli! Hindi ako magiging bilanggo ng inyong liwanag! Pero huli na, ang tanikala ng liwanag ay may pita pumulipot sa kanyang katawan. Sinasamsam ng huling natitirang itim na enerhiya ni Castor. Ang paghihirap sa kanyang mukha ay humala. Ngunit unti-unti, ang sigaw niya ay naging isang pabulong. Gagawin natin sa kanya. Hindi natin siya maaaring patayin. Ang dugo niya ay makapangyarihan pa rin. Dadalhin natin siya sa lugar kung saan hindi makakapasok ang sinuman. Sa kanya magtatapos ang sumpa. Sige, gawin na natin bago magbalik ang kanyang lakas. Hindi. Siya ang dadalhin sa malaking syudad sa kabilang mundo. Siya ay mabibilang roon. At ang malaking syudad ang magpapataw sa kanya na kaparusahang nararapat sa kanya. Lumapit na ang napakagandang bukang liwayway. Nakabalik na rin ang mga taga-baryo. Sinunog namin ang mga katawan ng mga namatay na mga aswang. Habang si Castor ay dadalhin sa kabilang mundo. Kiko, kami na ang bahala sa aswang na ito. Ang batong krus ay may iwan sa inyong baryo para magamit mo sa kasamaan ng mga bagong sisibol na aswang. Sa ngayon, ang lupang ito ay sa inyo na. Ngunit mangako kayong pinanihan ay mag-aalay kayo ng piging sa Diyos ng palay na sinandangan. Oo, masusunod po. Marka, bago ako umalis ay nais kong malaman mo na napakaganda mo. Alam kong hindi tayo pwede dahil sa pagkaibang mundo natin kaya Oh, salamat. Ngunit hindi talaga tayo pwede dahil ako ay isang lalaki. Nagmulat kami kapanan sa aming narinig na si Marta ay isang lalaki. nauunawaan kita po. Ngunit si Marka ay isang tunay na lalaki na mukhang babae lang at boses babae. Sige kaibigan, hanggang sa muli. Marka, tayo na. Nang mawala ang mga engkanto ay nagtawanan kami kapanon. Habang si Bong ay hindi maalis sa mukha ang pagkagulat. Ito ka ngayon ano? Tara na, magkape na lang tayo. Sabi ko naman sa iyo kilalanin mo muna. Tara na nga. Hindi! Natatawa na lamang akong humila si Bong. Tinapik-tapik ko lang ang balikat niya habang niyayakap ako. Napaintunan kami nang naimahin kaming sigaw. Babalik ako! Nagkatinginan kami ni Bong. Ngunit nagtatawanan na lang din papasok sa bahay para magkape. Sa pagkatalo ng mahagik ang aswa, ay muling sumilay ang mga ngiti sa labi ng mga kabayo kong kapwa ko magsasaka. Mga kabangers, mga kayanggaws, kabanong puli. Bago tayo magwakas ay gusto ko magpasalamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Thank you very much po sa palaging pagsuporta. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, ay sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at pindutin niyo po ang notification bell para lagi po kayo nanonotify kung may mga bago tayong mga videos. Huwag din pong kalimutan mag-comment at mag-like. Ngayon, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, inaanyayahan ko po kayong bisitahin ng iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamid, kung saan nagdanarate ako bilang si Lolo Pael at ako din po pinakabanong. Sana rin po mag-subscribe kayo doon kasi konti pa lang po mga subscribers doon At kung medyo bitin pa rin kayo, inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang bagong-bago nating channel. Ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong gumagalaw na images. Kaya nung mapapanood na po kayo at pwede rin nyo rin po pakinggan dahil maganda po ang kwento dito na meron din pong music and effects. O hindi kaya pareho nyo pong gawin. Manood habang nakikinig. Di ba mas maganda? At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga channels na nabanggit, ilalagay po namin sa description below o hindi kaya sa pin comment ang mga link na mga ito. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas,